Magandang umaga, Pangulong Hayes. Pangulong Hayes, sobra mo talagang pinapakasalan si Sean. Simula nang mag-asawa kayo, ginawa mo siyang CEO ng isang kumpanyang publicly traded. At dahil lang nagustuhan niya ang isang ad ng bagong sasakyan kagabi, diretso ka mula sa airport para bilhan siya ng sasakyan. Karapat-dapat naman si Sean. Peking bracelet lang iyon. Pero dahil lang ibinigay niya sa iyo, suot mo na iyon sa loob ng 3 taon. Ito ay alaala ng ina ni Sean. Peking bracelet man ito. Totoo ang nararamdaman niya para sa akin. Ano ang problema? Sandali lang. Hindi ba nasa ibang bansa ka? Bakit mo ako tinatawagan ngayon? Bumalik na ako. Bumalik ka? Bukas ang pagdiriwang ng paglilista ng Miller Group. Gusto kitang sorpresahin. Matagal na tayong hindi naghahapunan. Hintayin mo ako sa dati nating lugar. Si. Pupunta na ako ngayon. May bigla ang kailangan sa opisina. Kailangan kong lumabas. Sandali. Mahal, nakita mo ba ang Weibo post na forward ko sa'yo kagabi? Gusto kong bumili ng bagong sasakyan. Malapit nang mag-go public ang kumpanya. Wala akong ganoong kalaking pera ngayon. Ito ang totoo. Bakit hindi ka muna kumuha ng iba? Anong klaseng bagong sasakyan ang makukuha mo sa 500,000? Hindi mo na ba ako mahal? Sira. Tingnan mo. Itong bracelet na iniwan ng nanay ko para sa manugang niya, nasa pulso mo na. Huwag kang mag-alala. Tungkol sa sasakyan, kapag nakuha ko na ang investment mula sa Hayes bukas, bibilhan kita ng talagang maganda. Alam kong ikaw ang pinakamabuti, mahal. Uy, mga girls! Samahan ninyo ako sa dealership para pumili ng sasakyan. Ito ang magugustuhan ni Sean. Mahigit 10 milyon ang halaga ng sasakyang ito. Sigurado ka bang ayaw mo munang mag-isip? Karapat-dapat siya. Binabati kita sa bagong sasakyan, Yvonne. Ikaw, Kalimutan mo na. Pumunta lang tayo rito para tumingin ng sasakyan. Hindi na kailangang makipag-away. Yvonne, ito ang pinakabagong Aston Martin. Limitadong edisyon sa buong mundo. Umalis ka! Hindi mo ba nakikita na tumitingin ako sa kotse? nauna kami dito. Tingnan na lang natin ang kotse. Nagwiwisik ka ng champagne at saka mo kami nabangga. Anong gusto mong gawin? Tumingin sa kotse? Ikaw? Kaya mo bang bilhin iyan? Sa tingin ko, niloloko mo lang ako. Ikaw, Holly. Hinihintay ako ni Sean. Ganyan dapat. Yvonne, bakit hindi mo bilhin ang kotse na ito? Tara, mag-drive tayo. Ikaw, isulat mo ang resibo para sa akin. Opo, ma'am. Ang kotse na ito ay nagkakahalaga ng 10 milyon. Paano mo gustong magbayad? 10 milyon? Ako. Wala akong ganoong pera. bakit hindi ka nagbabayad? Baka naman hindi mo kayang bayaran. Huwag mo akong hinamak. Kulang lang ako ng pera. So wala ka talagang pera. Bakit ka nagpapakamagaling? Akala ko babayaran mo ng buo. Wala kang pakialam. Tama na. Kukunin ko ang kotse na ito. I-swipe mo na lang ang card. Pakibalutan para sa akin. Bukas ang selebrasyon ng Miller Group. Ito ay regalo para sa kanilang CEO, si G. Miller. Opo, ma'am. Pupunta ako para i-print ang kontrata agad. Pupunta ka sa party ng Miller Group? Yvonne, isa siya sa mga kasosyo mula sa probinsya sinusubukang bumili ng kotse para manuyo kay G. Miller. Talaga, ang Miller Group ay mag-go public bukas. Siguradong sinusubukan nilang manuyo sa kanya. Dahil gusto niyang pasayahin ang Miller Group, bibigyan ko siya ng pagkakataon. Ma'am, narito ang kontrata at card mo. Pakikumpirma at pirmahan. Teka, kunin mo ako ng kaparehong kotse. Siya ang magbabayad para sa dalawa. Opo, ma'am. At paano mo gustong magbayad? Bingi ka ba? Ibig kong sabihin, siya ang magbabayad para sa dalawa. Sinasabi ko, bayaran din niya ito. Ma'am, magbabayad ka rin ba para sa kanya? Hindi? Sinabi ko sa'yo na magbayad ka na. Bingi ka ba? Ano ba ang relasyon natin? Bumibili ka ng kotse. Bakit ako magbabayad? Si Yvonne ay taga Miller Group.
Ang pagpapabayad sa iyo ay isang pabor sa iyo. Taga Miller Group ka? Tama, binibili mo ang kotseng ito para lang sumipsip sa mga Miller, di ba? Dahil gusto mong pasayahin ang mga Miller, bibigyan kita ng pagkakataon. Bilhin mo rin ang kotseng ito para sa akin. Katawa-tawa. Kailan ba ang Pangulong Hayes natin kailangan sumipsip sa kaninuman? Anong ugali mo? Binibigyan kita ng pagkakataon dito. Kung mangahas kang insultuhin ako, hindi ka nalalapit sa mga Miller sa buong buhay mo. Ang mga Miller ang namumuno sa lungsod ng ulap. Ang mga taong gustong sumipsip kay Yvonne ay hindi man lang makapila. Ang katotohanang nakasalubong mo siya ngayon ay isang hindi ka panipaniwalang swerte. Kaya bilisan mo at samantalahin ang pagkakataon. Magpakita ka ng inisyatiba. Pagpilit sa isang tao na magbayad sa sikat ng araw ay walang pinagkaiba sa pagnanakaw. Ganito ba tinuturo sa iyo ng mga Miller na kumilos? Huwag kang walang utang na loob. Sagutin mo lang ako. Magbabayad ka ba o hindi? Una sa lahat, kung kailangan ko bang sumipsip sa mga Miller o hindi, kung talaga bang taga Miller ka, ay kaduda-duda pa. Bakit ako magiging utu-utu mo? Si Yvonne ay sekretarya ni G. Miller. Kailan ba si Sean ay nagkaroon ng ibang sekretarya? Hindi ko narinig iyon. Ikaw namang mang natanga. Sa Miller Group, bukod kay G. Miller, si Yvonne ang may pinakamalaking boses. At saka, si Yvonne ay may espesyal na relasyon kay G. Miller. Kung insultuhin mo si Yvonne, insultuhin mo ang buong Miller Group. Kalimutan mo na, ako ang mas malawak ang pangunawa. Basta tulungan niya ako magbayad para sa kotseng ito, maaari kong baliwalain kung paano niya ako ininsulto. At paano kung ipilit ko na hindi magbayad? Taga-probinsya ka? Nandito para sa selebrasyon ng Miller Group, diba? Hindi ba? Kung hindi ka magbabayad, huwag ka nang umasa na makapasok sa banquet hall. Ang yabang. Nandito kami para makipagdiwang kay G. Miller. Ikaw makakapagdesisyon para sa kanya. Siyempre, ako ang asawa niya. Ako ang asawa ni Sean Miller. Ikaw ang asawa ni Sean? Tama, hindi lang ako sekretarya niya. Ako rin ang asawa niya. Kung maglakas loob kang sumalungat sa akin, gagawin niyang impyerno ang buhay mo. Imposible yan. Ang asawa ni Sean ay halatang. Ano bang hinihintay mo? Bayaran mo na lang. Paano mo nagawang sakta ng asawa ni G. Miller? Gusto mo pa bang manatili sa lungsod ng ulap? Siya. Gusto ko lang itanong. May iba pa bang asawa si Sean? Tatawag ka ng kakampi? Ikaw, Yvonne, Ano? Hindi mo ako mapilit magbayad, kaya ngayon gusto mo kunin ang telepono ko? ikaw. Pangulong Hayes, totoo ba ang sinabi niya? Ang galing mo. Paano naman magkakaroon ng interes si G. Miller sa isang babaeng tulad niya? Kalimutan mo na. Malamang ginagamit lang niya ang pangalan ng Miller Group para manloko ng tao. Mahigit kalahating taon na akong hindi nakakita kay Sean. Hindi ko hahayaang sirain nito ang aking kalooban. Sige, makikipag-ugnayan ako sa Miller Group at pahaharapin sila sa problemang ito. Tara na. Pangulong Hayes. Sinabi ko bang pwede kang umalis? Pangulong Hayes. Anong nangyayari dito? Paano mo nagawang manakit dito? uy, tumingin ka sa dinadaanan mo. Alam mo ba kung sino to? Ito si Gang Miller, ang asawa ng presidente ng Miller Group. Paano mo kami pinipigilan? Gusto mo bang makipag-away sa buong Miller Group? Ano? Ikaw ang asawa ni G. Miller? Kayo dalawa, mga bulag na tanga. Ngayon, bilisan nyo at humingi kayo ng tawad kay Ganging Miller. Matalinong galaw. Ngayon, magbabayad ka. O hindi ka makakalabas dito. Ang tapang at walang takot. Mukhang taga Miller Group ka nga. Pero alam ba ni Sean na pinipigilan mo ang mga tao at nangingikil ng pera ng ganito? Tahimik. Paano mo tinatawag si G. Miller sa kanyang pangalan? Ano kung malaman niya? Ako ang asawa ni Sean. Sa tingin mo, tutulungan niya ang isang tagalabas kaysa sa sarili niyang asawa? May asawa si G. Miller, pero tiyak na hindi ikaw. Tumahimik ka. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Araw-araw kaming magkasama ni Sean. Kung hindi ako ang asawa niya, sino? Eksakto. Si G. Miller at si Yvonne ay lubos na nagmamahalan. Kahit hindi ko ito ginawang publiko, ang relasyon ko kay Sean, alam ng mga nakatataas sa Miller Group ang tungkol sa akin. Kahit may ibang plano si Sean, hindi siya magiging ganito kahayag. Sinasabi mong asawa ka ni Sean. May proof ka ba? Siyempre meron. Nakikita mo to? Ito ang minanang jade na pulseras ng pamilya Miller. Si Sean mismo ang naglagay nito sa akin. Ang pulseras na ito. Bakit eksaktong kamukha nito? Ang kay Pangulong Hayes. Ang bracelet na ito, kamukhang-kamukha ng kay Pangulong Hayes, magkapareho sila. Paano niya nakuha ang eksaktong parehong bracelet na tulad ng sa akin? Teka,
Kakaiba yan. Ang bracelet niya hindi man lang kasing ganda ng sa iyo. Peke siguro yan. Well, naglakas loob kang gayahin ako? Ngayon, malalaman ko. Kung ang bracelet na ito ay totoo o peke. Ikaw. Naglakas loob kang basagin ang bracelet. Mura lang na bracelet yan. Ano naman kung nabasag? Plastic naman yan. Hindi nga ito nababasag. Ikaw. Sinabi mo lang na ang bracelet mo ay ibinigay sa iyo ni Sean. Oo. Sabi ng asawa ko alaala ito ng kanyang ina. Ito ay para talaga sa manugang na babae ng pamilya Miller. Ngayon ay ibinigay niya ito sa akin. Ito ay pagpapatuloy ng pamana ng pamilya Miller. Mahal, ngayon ang aming malaking araw. Alam kong mayaman ka. Ang mga ordinaryong bagay ay hindi nakakabilib sa iyo. Ito ay alaala ng aking ina. Huwag mong isiping mura ito. Bagay ito ng iyong ina. Paano ko iisiping mura? Isuot mo sa akin, bilis. Mahal, huwag kang mag-alala. Kapag kumita ako ng malaki sa susunod, ipapangako ko. Bibilhan kita ng mas maganda. Alam ko ng peke ang bracelet noon pa, pero pinahalagahan ko ito bilang alaala ng ina ni Sean, kaya isinusuot ko ito. Ang totoo, hindi ang bracelet ang peke, kundi ang nararamdaman ni Sean para sa akin. Ibinigay ni G. Miller ang bracelet ng pamilya kay Yvonne. Kung si Yvonne ay hindi asawa ni G. Miller, sino pa kaya siya? Humingi ka ng tawad kay Yvonne ngayon din. Magbayad ka at humingi ng tawad sa akin ngayon. Kung hindi, wag mo akong sisihin kung maging mahigpit ako. Gaano kahigpit ang balak mong gawin? Sabi mo asawa ka ni Sean. Nakakuha ka na ba ng marriage certificate sa kanya? Ako. Kinakabahan ka, di ba? Wala ka pang nakuha na certificate. Bakit ka naglalakas loob na sabihing asawa ka niya? Yvonne, sinabi mo na asawa ka ni G. Miller. Hindi ka nagsisinungaling sa amin, di ba? Si Yvonne ay nagyayabang sa amin araw-araw tungkol sa mga bagay na binibili ni G. Miller. Kung hindi siya asawa ni G. Miller, kung gayon, siya ang kabit. Hindi ako kabit. Hindi pa kami nakakuha ng certificate dahil sobrang busy ni Sean. Pagkatapos ng celebration banquet bukas, kukuha na kami. Si Sean ay hindi kailanman kukuha ng certificate sa iyo. Hindi ka naniniwala sa akin? Sige, tatawagan ko si Sean ngayon din. Mahal, anong problema? Ito. Hindi ba boses ni Sean yan? Hindi ba yan si Sean? Mahal, ako lang ba ang asawa mo? Siyempre, sino pa kaya? Siya lang ba ang asawa mo? Ano naman ako? Ang legal mong asawa? Sean, talagang niloko mo ako. Narinig mo yon? Ako ang tunay at legal niyang asawa. Babe, nasa dealership ako ngayon tumitingin ng kotse. May kasosyo sa negosyo mula sa ibang bayan. Wala akong natatanggap na respeto. Kailangan mong pumunta dito at turuan siya ng leksyon. Isang kasosyo sa negosyo, naglakas loob na mang-api sa asawa ni Sean. Ipakausap mo siya sa telepono. Wala akong pakialam kung sino kang partner. Makinig ka sa akin. Humingi ka ng tawad sa asawa ko ngayon din. Kung hindi, itataboy kita sa celebration banquet ngayon din. Itataboy ako sa celebration banquet? Sean, may lakas ka ba ng loob? Ang boses na yan. Bakit pamilyar ang tunog? Narinig mo yon, di ba, mahal? Ni hindi ka niya nirerespeto. Kailangan mong pumunta dito, ngayon, agad-agad, at harapin siya. Sabihin mo sa kanya na hintayin ako. Pupunta ako diyan ngayon para harapin siya. Felix, si Yvonne ay inaapi sa dealership. Na-traffic ako, kailangan ko na. Magpadala ka ng tao para protektahan siya ngayon din. Narinig mo yon? Darating ang asawa ko anumang sandali. Maghintay ka lang dito. Oh, talaga? Mahal, sobrang busy ng kumpanya ngayon. Hindi ako makakasama mo sa hapunan. Kaya ang tinatawag mong pagiging busy ay para suportahan ang iyong kabit? Hindi ako makapaghintay na makita kung paano mo ipapaliwanag ang iyong sarili kapag nakita mo ako mamaya. Darating na ang asawa ko anumang segundo. Binabalaan kita, bilhin mo sa akin ang kotse na ito ngayon na. Kung hindi, kapag dumating ang asawa ko, hindi kanya hahayaan ng ganoon lang. Natatakot ako na kapag dumating siya, ang luluhod at yuyukod ay ikaw.
Ano? Sa tingin mo ba kakampi siya sa iyo laban sa akin? Ako ang asawa niya. Tama. Hindi susuportahan ni G. Miller ang isang tagalabas kaysa kay Yvonne. Tingnan mo ang yabang mo. Kumikilos ka para bang ikaw ang asawa ni G. Miller. Sina Yvonne at G. Miller. 6 na buwan pa lang magkasama. Kawalang hiya ka. Ang pinakamataas mo ay Querida. Kaya pala suot mo ang eksaktong kaparehas ng bracelet ko. Kaya gusto mo maging Querida ng asawa ko. Si, ang galing. 3 taong kasal. At ako pa ang Querida. Tama na ang usapan. Bilhin mo na ang kotse para sa akin. Kung hindi, walang makakaalis sa inyo. At ano kung hindi ko bilhin? Pinagtatangkaan mo ba akong tawaran? Dahil hindi mo alam ang lugar mo, tuturuan kita ng leksyon ngayon. Ikaw, ang tapang mong saktan ako. Iyan ang hinihintay mo. Ano ang tinititigan ninyo? Darating na ang asawa ko anumang segundo. Hindi niya hahayaan ang sinumang nangapi sa akin na makalabas. Hawakan ninyo siya para sa akin. Bitawan mo ako. Ang tapang mong saktan ako, babayaran mo ako ng 10 beses. Anong nangyayari? Vice Presidente Harrison, nandito ka. Si Sean ba ang nagpadala sa iyo para suportahan ako? Nagbigay na ng utos si G. Miller. Sino man ang mangahas na saktan ka ay kailangang magbayad. Tingnan ko nga, sino ang nagkakagulo dito ngayon? Siya yun. Sinaktan niya ako. Tuloy, turuan mo siya ng leksyon para sa akin. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong matututo siya. Sino sa tingin mo ang tuturuan mo ng leksyon? Ikaw, anong ginagawa mo dito? Pakawalan mo siya, ngayon. Anong problema mo? Pinadala ka niya rito para tulungan ako, hindi para iligtas siya. Ang relasyon niya kay Sean. Alam ba ninyong lahat iyon? Ako. Yvonne, kailangan mong humingi ng tawad sa kanya, ngayon. Mukhang alam na ng buong Miller Group. At ako lang ang hindi nakaalam. Sino ba siya? Bakit ako hihingi ng tawad sa kanya? Felix, pinadala ka ng asawa ko rito para suportahan ako. Bilisan mo, tuloy. Turuan mo siya ng leksyon para sa akin. Oo, tumigil ka na. Hindi siya basta-basta. Sige, hindi ka nakikinig sa akin, di ba? Tatawagan ko si Sean ngayon. Kumusta, mahal? Pinadala mo ba sina Felix? At ang iba pa? Tama iyan. Kailangan ko pa ng kaunti pang oras bago ako makarating doon. Pinadala ko si Felix para suportahan ka. Pero hindi siya nakikinig sa akin. At gusto niyang humingi ako ng tawad sa babaeng iyon. Anong sabi mo? Ipasa mo sa kanya ang telepono. Felix, anong nangyari sa iyo? Pinadala kita doon para suportahan si Yvonne, para harapin ang nang-aapi sa kanya. Pasensya na, G. Miller. Hindi ko yun magagawa. Hindi mo ako pinapakinggan? Felix, huwag mong kalimutan kung paano ka naging vice-presidente ng Miller Group. Iyon mismo ang dahilan kung bakit hindi ako maglakas loob. G. Miller, pakipakinggan ako. Papuntahin mo si Yvonne para humingi ng tawad ngayon. Sean, narinig mo yon? Hindi ka niya pinapakinggan. Siya pa nga, wala siyang respeto sa'yo. Pumunta ka rito ngayon. Tulungan mo akong harapin siya. Sobra na siya. Hintayin mo, malapit lang ako. Sisibakin ko siya pagdating ko. Darating na ang asawa ko. Kung gayon, kayong lahat, magsisisi kayo. Dapat ikaw ang mag-alala sa sarili mo. Huwag mong kalimutan, binili mo ang kotseng ito para pasiyahin si G. Miller. Payuhan kita na maging matalino. Bilhin mo na ang kotse para sa akin. Pagkatapos, ako'y magpapatawad sa kabastusan mo. Kung hindi, pagsisisihan mo ito. Anong nangyayari? Gusto mo pa bang bilhan ka ni Pangulong Hayes ng kotse? Ang kotseng ito, balak ko sanang ibigay kay Sean. Pero ngayon, hindi na kailangan. Dahil hindi siya karapat-dapat. At pati ikaw. Ipipilit mo talagang kalabanin ako, ha? Ayos. Dahil hindi mo ako bibilhan, sisirahin ko ito. Baliw ka ba? Ang kotse na ito ay nagkakahalaga ng 10 milyon. Ano naman ang 10 milyon? Ang asawa ko ay maraming pera. Lahat kayo, pumunta rito. Kung hindi ko makuha, hindi rin niya makukuha. Pangulong Hayes, ano ang gagawin natin? Hayaan ninyo silang sirain ito.
Ang mga magsisisi, sila lang. Ang sarap ng pakiramdam. Isang kotse lang iyan. Anong ipinagmamalaki mo dyan? Winasak mo ng husto. Binili ko na ang kotse na ito. Dahil sinira ninyo ito, babayaran ninyo ito. Magbayad para saan? Iyan ang halaga ng hindi paggalang sa akin. Bukod dyan, ang kotse na ito ay orihinal na regalo mo sa asawa ko. Kaya ang sinasabi mo ay sinusubukan mong umiwas sa pagbabayad? Holly, tawagan ang pulis. Anong karapatan mo para tumawag ng pulis? Hindi ba kayo marunong sa batas? Sinasadyang nasira ninyo ang ari-arian ng iba. At hindi pa rin kayo magbabayad? Wala kaming choice kundi tumawag ng pulis. Kayo lahat maaaring makulong. Yvonne, maaari tayong makulong. Sinabi mo sa amin na sirain ang kotse. Hindi pwede. Kailangan mong managot dito. Oo, paano namin kakayaning magbayad ng 10 milyon? Ayokong makulong. Tama na. 10 milyon lang iyan. Sino ang nagsabing hindi ako magbabayad? Uy, mahal, nasaan ka? Malapit na ako. Mahirap mag-park malapit sa entrance kanina. Naglalakad na ako ngayon. Perpekto, babe. Kaya, sinira ko ang kotse ng babaeng iyon. Gusto niya akong bayaran ng 10 milyon. Ano? Bakit mo sinira ang kotse niya? Hindi ko lang siya matiis. Yang mayabang at mapagmataas na ugali. Mahal, tutulungan mo ako, di ba? Ililipat ko ang pera sa'yo mamaya. Okay. Narinig mo iyon? Sinabi ng asawa ko ililipat niya agad ang pera sa inyo. Hintay lang. Bakit kanya tinatawagan ngayon? Natatakot akong subukan kanyang hinga ng pera. Bakit hindi niya sinasagot ang tawag ko? Hindi rin siya nag-reply sa text ko kanina. Abala ba siya? Pupunta na ako diyan. Hayaan mo akong humawak nito. Pumunta ka muna sa kumpanya. Maghanda para sa celebration party. Okay, nakuha ko. Darating na ang asawa ko. Babayaran ka niya. Tara na. Teka, sa tingin mo makakaalis ka ng hindi nagbabayad? Felix? Habulin mo siya. Felix, kunin mo siya. Kunin mo siya. Anong ginagawa mo? Bakit mo ako hinahawakan? Baliw ba kayo? Kayong lahat ay empleyado ng Miller Group. Si Yvonne ay asawa ni G. Miller. Ang tapang ninyong tulungan, ang isang tagalabas laban sa kanya? Kung sino ang tagalabas, malalaman pa. Sinira mo ang kotse ni Pangulong Hayes. Gusto mong umalis ng hindi nagbabayad. Hindi ganoon kadali. Bingi ka ba? Sinabi ko na sa'yo, darating ang asawa ko anumang oras. Babayaran ka niya. Pagdating niya, doon tayo mag-usap. Ikaw! Felix, nawawala ba ang bait mo? Sasabihin ko sa iyo ang isang bagay. Ikaw ang vice-presidente ng Miller Group. Utang mo ang buong karera mo sa asawa ko. At ngayon tinutulungan mo ang babaeng ito laban sa akin? Hindi ka ba natatakot na ipapanagot ka ng asawa ko? Manahimik ka na lang. Babae. Siya talaga ay hindi isang taong kaya mong gahasain. Sino ba siya sa tingin niya? Teka lang. Pagdating ng asawa ko, ipapasunod ko siyang sisantihin kayong lahat. Pagkatapos, blacklist kayong lahat at palayasin kayo sa lungsod ng ulap. Sisantehin ng iba? Si Sean Miller ay dapat mas mag-alala tungkol sa kung paano panatilihin ang sarili niyang posisyon bilang CEO. Ikaw, Ang tapang mong magmayabang. Hintayin mo lang dumating si G. Miller. Makikita mo, hindi ka niya hahayaang makalusot. tama iyan. Pagdating ng asawa ko, ipaparanas ko sa iyo ang paghihirap. Pagkatapos, paluluhurin ka at hihingi ng tawad sa akin. At pagkatapos, ipapapatay ka. Ang dapat mamatay ay ikaw. Sino ang nangahas na magbanta sa buhay ng babae ko? Anong ginagawa mo dito? Holly, padaanin mo lang ako saglit.
Gusto kong makita ang totoong ugali ni Sean. Si, Bitawan mo siya. ini-entertain ko ang isang kaibigan. G. Miller, ikaw. Anong ginagawa mo dito? Mahal, magkakilala kayo? Sino siya? Assistant lang siya. Assistant lang? At matapang siyang maging ganyan kasuplado? Siya iyon, kasama ang babaeng iyon na nambubuli sa akin. Nasaan ang babaeng iyon? G. Miller, sa totoo lang, ang buong bagay na ito. Tumahimik ka. Sinasibak ka. Umalis ka dito. Ito, Lumabas ka. bahala ka sa sarili mo. Tara na. At ikaw, Holly, humingi ka ng tawad kay Yvonne ngayon din. Humingi ng tawad. G. Miller, hindi mo alam ang nangyari. Ang kaibigan ko ay pumunta para bumili ng kotse. Hiniling niya na bumili siya para sa kanya. Siyempre, tumanggi siya. Kaya sinapak niya siya. Bakit ako ang magpapakumbaba? Matapang ka bang sumagot? At ang pinakamataas, assistant ka lang. Sinasabi ko sa iyong humingi ka ng tawad, kaya hihingi ka ng tawad. Sean, palagi kang nagpapanggap na makatuwiran. Pero ngayon ginagamit mo ang iyong kapangyarihan. Kaya ito ang tunay mong mukha. Tama ang asawa ko. Tingnan mo kung ano ka talaga. Ang paghingi ko sa iyo, nabilhan ako ng kotse, ay pagbibigay ko sa iyo ng pabor. Tigilan mo ang walang katuturang usapan. Kung tama ang narinig ko kanina, tinawag ka niya mahal. G. Miller, kailan ka nagkaroon ng bagong kasintahan? Ako, Tama iyan. Ako ang asawa ni Sean. Sabihin ko sa iyo, dinadala ko pa ang kanyang anak. At ang aking anak ay magiging tagapagmana ng Miller Group. Sean, kaya pinlano mo na ang mapupunta sa iyong kayamanan. Mukhang kayo tatlo ang totoong pamilya at ako'y isang tagalabas lamang. Kung siya ang asawa mo, ano naman si Pangulong Hayes na legal na kasal sa kanya? Ano? Sean, may asawa ka? Tama iyan. Kasal sila, may sertipiko ng kasal at 3 taon na silang kasal. Ang relasyon mo sa kanya ay isang pagkakasala. Kung gayon, ako ang kabit? Sean, paano nangyari iyon? tumahimik ka. Holly, ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Siya, parang kapatid ko lang siya. Mahal na mahal ako ni Cynthia. Paano ako magtataksil sa kanya? Ang gaganda ng mga salita. Pero sa huli, pinagtaksilan mo pa rin ako. Hindi ito pagkakaintindihan. TL, huwag mong sabihin kay Cynthia. Huwag mo siyang pag-isipin ng masama. Tingnan mo, humingi ka lang ng tawad kay Yvonne at maaari nating hayaan na makalimutan ang lahat. Sean Miller, sa tingin mo ba'y tanga ako? Tinatawag kanyang asawa at sinasabi mo pa na kapatid mo lang siya. Tatawagan ko si Pangulong Hayes ngayon. Hayaan mo siyang makita kung paano mo binabaluktot ang katotohanan. Holly, talaga namang nagtutulak ka, di ba? Ayan, iyan ang para sa pagtawid mo sa akin. Sean, ang tapang mo. Ikaw ang unang nandaya at may lakas ka pang pumigil sa akin. Tawagan si Pangulong Hayes. Holly, sa pinakamabuti, ikaw ay isang assistant lamang. Ako ang asawa ni Cynthia. Mahal na mahal niya ako. Sinasabi mong nandaya ako? Sa tingin mo maniniwala siya roon? Huwag kang mag-astang napakataas sa harap ko. Kung hindi, papauwiin kita ni Cynthia sa trabaho. Wala kang kahihiyan. Gantihan mo siya. Sinuntok ko siya. Ikaw ay walang utang na loob na hayop. Holly, baliw ka! Ang tapang mong saktan ako. Ang tapang mong sakta ng asawa ko. Babagsak kita. Ako. Karapat dapat ka rin. Sean, 3 taon na ang nakalipas. Noong wala kang wala, si Pangulong Hayes, nang walang pag-aalinlangan, ay pinakasalan ka. Ano? Si G. Miller ay yumaman sa pamamagitan ng kanyang asawa at ginagamit niya ang pera nito para buhayin ang kabit. Hindi ba ito ay klasik na gold digger? Huminahon ka. Gusto mo bang mamatay? Akala ko si G. Miller ay nagsumikap mag-isa, pero pala siya ay isang freeloader. Eksakto. Si Sean ay isang freeloader lang. Isa siyang mo-ocher na mayabang, walang utang na loob na hayop. Kayong lahat, tumahimik. Gusto mo bang mamatay? Dinadala ni Mayor Domanglin ang mga tao ngayon. Ang lungsod ng ulap na 4S dealership. May kailangan akong asikasuhin. Natatakot ako na baka may tao. Mawalan ng pag-asa at gumawa ng kagaguhan. Naiintindihan, Miss Hayes. Papunta na ako. Ano bang problema mo? May mali ba akong sinabi? Si Pangulong Hayes ay isang mayamang tagapagmana. 3 taon na ang nakalipas. Sumalungat siya sa kagustuhan ng kanyang pamilya at pinakasalan ka pa rin.
nang walang pag-aatubili, at sinusuportahan kanya ng tahimik mula noon. Ngunit ikaw, ang unang bagay na ginawa mo pagkatapos mong yumaman ay ang kumuha ng kabit. Ang lalaking umaapi sa asawa ay hindi yayaman. Sean Miller, karapat-dapat ka dito. Karapat-dapat kang maging mahirap at malungkot habang buhay. Sino ka ba sa tingin mo? Ako. Sa totoo lang, ako ba talaga ang kabit? Sean, sinabi mo sa akin na hindi ka kasal. Paano ako magiging kabit mo? Mahal, syempre hindi ka kabit. Sa usaping pag-ibig, ang hindi minamahal ang third wheel. Ako at si Cynthia ay matagal nang hiwalay sa emosyonal. Sa puso ko, ikaw lang. Ikaw ang tunay kong asawa. Alam ko na, sa kaibuturan, ako pa rin ang pinakamahalaga sa'yo. Ang katawa-tawa. Kaya ngayon ako ay naging ang humahadlang sa inyong pag-ibig. Sean Miller, paano ka nagkaroon ng lakas ng loob? Na magsabi ng ganyan? Tumahimik ka. Holly, sawa na ako sa iyo. Alam kong lagi mo akong minamaliit mula sa kaibuturan ng iyong puso. Ano? Ngayong ako ay nag-public ng Miller Group, ginawa ko lahat ng mag-isa. Kahit wala ang suporta ni Cynthia, nagawa ko rin ito ng parehas. Sinasabi mo iyan? Hindi mo ba iyon isang biro? At isa pa, sinong asawa? Ang hindi sumusuporta sa asawa at nagpapalaki ng pamilya? Pero si Cynthia, siya ay palaging nawawala sa kung saan. Nagkaroon ba siyang gumawa para sa akin kahit isang mainit na pagkain? Kung hindi dahil sa 3 taon na magkasama tayo, diborsyado ko na sana siya noon pa. Hindi kailanman inaprubahan ni Lolo si Sean. Sa sobrang galit, pinutol niya ang aking suporta pinansyal para makakuha ng puhunan para sa Miller Group. 3 taon akong nagpabalik-balik. At ngayon, ito ay naging ebidensiya niya para ako hatulan. Ibinigay ni Pangulong Hayes ang lahat sa iyo sa loob ng 3 taon, at ito ang pagtrato mo sa kanya. Tama na. Holly, maging tapat tayo. Hindi ka ba nagsisikap na makakuha ng pampatahimik? Siya. Pumili ng kahit anong sasakyan. Sa parking lot, bibilhin ko ito para sa iyo. Bibilhan mo ako ng kotse. Bibili ka ng kotse para sa akin. Oo, tama iyan. Bibilhin ko ito para sa iyo. Cynthia ay mahal na mahal ako. Paano niya kaya makatiis na iwan ako? Sa halip na sabihin sa kanya, pagpalungkot sa kanya, bakit hindi gawin ito? Bibilhan kita ng kotse. Huwag mong sabihin kay Cynthia, kapag naayos na ito, lahat ay magiging masaya. Mahal, ang mga kotse dito hindi mura. Bakit natin siya bibigyan? At saka, hindi ba sinabi mo ikaw at ang asawa mo wala ng pagmamahalan? Kung malaman niya, hindi ba iyon magandang dahilan para makipaghiwalay? Mag-go public na ang kumpanya bukas. Pagkatapos, maraming kilalang tao ang pupunta. Kasama ang mga Hayes, ang pinakamayamang pamilya, ay darating lahat. Kung ang balita tungkol sa relasyon ay lumabas ngayon, masama ito para sa pag-unlad ng grupo at sa IPO. Naiintindihan ko. Ibig mong sabihin, unahin mong patahimikin ang asawa mo? Pagkatapos maghintay hanggang ma-secure ang investment? At pagkatapos palayasin siya? Eksakto. Walang halaga ang kotse. Kumpara sa investment bukas, wala talaga. Kaya ganyan ang plano mo. Magsasabi ako sa iyo ng isang bagay. Ako, Hayaan mo siyang bilhin ito. I freeze agad ang lahat ng bank account sa ilalim ng pangalan ko. si, bilhan mo ako ng kotse. Gusto ko lang iyan. Baliw ka ba? Ang kotse na iyan ay nagkakahalaga ng 10 milyon. Gusto mo talagang manahimik ako ng walang bayad. Paano iyon? Sabihin ko sa iyo, Sean, sa dami ng mga kotse, iyan lang ang gusto ko. Kung bibilhin mo ito para sa akin, hindi ako magsasalita kay Pangulong Hayes. Mas mabuting tuparin mo ang sinabi mo. I charge mo. G. Miller, hindi na-approve ang card mo. G. Miller, card mo, hindi nag-proceed ang pagbabayad. Imposible yan. Mahigit 10 milyong dolyar ang laman ng card na ito. 10 milyon lang ang kotse na yan. Hindi ka kulangan ng pondo. Ang card mo ay na-freeze. Isang perpektong magandang bank card, paano ito na-freeze? G. Miller. Ayaw mong magbayad, di ba? At sinadya mo ang pagganap na ito. Tumahimik ka. Mahal,
Bakit mo na-freeze ang card ko? Ewan ko, baka may problema sa bangko. Kailangan ko 10 milyong dolyar. Apurahan. Ilipat mo sa akin ngayon. Kumusta? Anong sinabi mo? Nasa tunnel ako. Hindi kita masyadong marinig. Ibaba ko na to. Kumusta? Kumusta? Mahal? Kaya card ni Pangulong Hayes. Sean Miller. Iniwan mo si Pangulong Hayes. Kahit 10 milyong dolyar at hindi mo ma-raise yan. Huwag kang mangahas na maliitin siya. Ang asawa ko, kahit anong mangyari, CEO pa rin ng Miller Group. Ang maliit na 10 milyong dolyar ay wala lang. Mahal, gamit ng ibang card. Mahal? Hindi ka naman talaga bangkarote, di ba? Huwag mo siyang pahirapan. Kahit siya ay CEO ng Miller Group, pero nasa kay Pangulong Hayes ang lahat ng pera. Kung wala si Pangulong Hayes, wala siya. Holly, Sean Miller, tinutulungan lang kita. Pero kung hindi mo ma-raise ang pambayad sa katahimikan, kailangan kong puntahan si Pangulong Hayes. tigilan mo siya. Pigilan mo siya. Sandali. Anong sinusubukan mong gawin? Anong sinusubukan kong gawin? Pigilan mo siya para sa akin. Bitawan mo ako. Holly, masyado kitang pinagbigyan, hindi ba? Ang kailangan mo lang gawin ay tumahimik. At sana'y lahat tayo ay naghiwalay na lang. Pero ikaw ay sadyang matigas ang ulo, kaya pipilitin kitang tumahimik magpakailanman. Sean, sinusubukan mo ba akong patahimikin? Nagsumikap ako para marating ang kinaroroonan ko ngayon. Alam mo ba kung paano ko ginugol ang nakaraang 3 taon? Ngayon malapit nang mag-public ang kumpanya. Talagang hindi ko papayagan na sirain ito ng sinuman. Kung mangahas kang humadlang sa asawa ko, parang patay ka na. Anong tapang mo? Sean, ikaw ang unang nandaya at ngayon gusto mo akong patahimikin. Sa tingin mo ba magagawa mo ang kahit anong gusto mo sa lungsod ng ulap? Tama iyan. Ang asawa ko sa lungsod ng ulap ay magagawa ang kahit anong gusto niya. Kayo dalawa ay talagang napakasama ng ugali. Mayor Domanglin, gusto kong bilhin ang 4S store sa Timog Distrito at kunin lahat ng footage ng surveillance ngayong araw. Holly, hindi mo pa ba nauunawaan ang katotohanan? Ako, si Sean, ang batas sa lungsod ng ulap. Sino ang mangahas na sumalungat sa akin? Ikaw ba ay mangahas? Hindi kami. Wala kaming nakita ngayong araw. Tama, wala kaming nakita. G. Miller, lahat kami ay kaibigan ni Yvonne. Kami ay kasama ni Yvonne. At talagang hindi kami magsasalita kahit kanino. Tama, ganun din. Narinig mo ba ako? Kahit napatayin kita dito mismo, ha, walang kukuha ng bangkay mo. Gawin mo. Kunin siya, luhod. Sandali. Ano, naaawa ka? Naawa ka sa kanya? Inapi niya ako ng ganyan? Paano ako makakaawa sa kanya? Sa tingin mo patayin siya ng ganyan lang? Masyadong madali para sa kanya. Kung gayon, ano ang matalino mong ideya? Sa tingin ko, itong babaeng ito ay talagang maganda. May kilala akong isang tao. Sandali lang, ibebenta ko siya sa malalim na kabundukan. Pagsilbihan niya ang ilang matatandang biyudo doon. Hindi ba iyon mas kasiya-siya kaysa patayin lang siya? Mabagsik ka. Tama ka. Hayaan siyang mamatay. Ay mas masahol pa kaysa gawin siyang manabik na mamatay. Gawin natin ang paraan mo. Iwan mo ito sa akin. Kapag tuluyan na siyang nasira, kukunin ko ang kanyang mga organo at ibebenta ang mga ito. Sa ganoong paraan, hindi lang tayo makakakuha ng pera, kundi pati na ring mapahihirapan siya. Ito ay isang patay na 2 ibon sa isang bato. Ikaw, nagbebenta ka ng tao. Makakulong ka. Kulungan? Anong kulungan? Kapag wala ka ng silbi, itatapon kita sa mga malalim at malayong kabundukan. Ang mga bundok ay puno ng mababangis na hayop. Sa lalong madaling panahon, lalamunin ka ng tuluyan. Lalamunin ng tuluyan. Ang isa ay walang utang na loob. Ang isa ay may pusong ahas. Kayo dalawa ay tunay na isang tambalang gawa sa langit para sa mga aso. Mga maruruming aso. Matatanggap nyo ang nararapat sa inyo. May bibig ka pa? Kunin ang mga gamit.
ko ay tatapusin ka na ngayon din. Sandali! Ang asawa ko ay tumatawag. Ang asawa ko ang tumatawag. Kumusta? Mahal, anong meron? Nasa tunnel lang ako. Mahina ang signal. Anong sinabi mo kanina? Kailangan mo ng pera, di ba? Oh, mahal. Kailangan mong mag-transfer agad ng 10 milyon sa akin. Emergency ito. Biglaan? Bakit kailangan mo ng 10 milyon? Ngayon, nasa dealership ako para bumili ng kotse. Akala ko busy ka sa trabaho. Anong ginagawa mo sa dealership? Dahil lahat ito sa iyong assistant, si Holly. Nasa dealership siya kasama ng kaibigan niya para bumili ng kotse. Nag-away siya sa isang tao. Binagsak niya ang kotse nila. Ang damages ay 10 milyon. Pero wag kang mag-alala, mahal. Ako at ang client ko napadaan lang. Buong bagay na ito. Ako na ang bahala. Talaga? Si Holly nagsira ng kotse ng iba? Grabe na talaga siya? Wala kang ang ideya. Mahal, sabihin ko sa'yo, dapat mong sibakin si Holly sa lalong madaling panahon. Sa ganoon, hindi na siya magdudulot ng problema sa'yo. Tama ka. Ilang kotse ba ang sinira ni Holly? Sapat ba ang 10 milyon? Dapat ba kitang bigyan ng 100 milyon? 100 milyon? Well, CJ, transfer mo na agad. 100 milyon? 100 milyon ay pwedeng bilhin ang buong dealership na ito. Sige, i-transfer ko na sa'yo ang pera ngayon. Pero bago iyon, tingnan mo muna ang loob ng kotse. Loob ng kotse? Anong kotse? Mahal? Bitawan mo siya! Bitawan mo. Mahal, anong ginagawa mo dito? Dito ako buong oras. Sinta, ito'y isang hindi pagkakaunawaan. Maipapaliwanag ko. Hindi pagkakaunawaan, lahat ng ginawa mo, nakita ko lahat. Nagtataka ako kung saan ka tumakbo, kaya nagtatago ka sa kotse. Mahal, siya yan! Binuli niya ako. Kailangan mo siyang turuan ng leksyon para sa akin. At pagkatapos, ay palayasin siya sa lungsod ng ulap. Palayasin ako sa lungsod ng ulap? Sean, may tapang ka ba? Halos pag-aari ng asawa ko ang lungsod na ito. Anong tapang mong hamunin siya? Mahal, turuan mo siya ng leksyon. Ngayon din. Tumahimik ka. Mahal, sinaktan mo ako? Talaga namang sinaktan mo ako para sa kanya? Anong nangyayari? Hindi ba si G. Miller ang asawa ni Yvonne? Bakit pumanig siya sa isang tagalabas laban kay Yvonne? Kilala yata ng babaeng iyon si G. Miller. Ang yabang ng pagsasalita niya. Baka naman, siya ang kabit niya. Lahat kayo, tumahimik. Bakit ka nagagalit? Baka tama sila? Magkasama na kayo noon pa, hindi ba? Siya ang kabit mo. Tumahimik ka. Hindi siya kabit ko. Kung hindi siya kabit mo, ano siya? Sinaktan mo pa ako para sa kanya. Sabihin mo sa akin, ano siya? Sean, sabihin mo sa kanya, ano ba talaga ang katayuan ko? Siya. Siya ang asawa ko. Siya ang asawa ko. Ano? Siya ang asawa mo? Tama, Pangulong Hayes. Ito si Sean, ang tunay niyang asawa. Legal kaming kasal. At ikaw, ang tunay na mistress. Mahigit 20 taon akong nabuhay. Sa unang pagkakataon, tinatawag akong mistress sa harap ko at ang taong gumagawa niyon ay ang mistress ng asawa ko. Mahal, hindi ganoon. Taksil ka, isang asawang lalaki na manloloko at hindi tapat. Sean, ang galing mo talaga. Mahal, hindi. Bulag talaga ako noon. Mas gugustuhin ko pang lumuhod sa hall ng mga ninuno sa loob ng 3 araw kaysang makasama isang walang kwentang tao, gaya mo. Hayaan mong ipaliwanag ko. Lumayas ka sa paningin ko. Mahal, hindi ganoon. Siya iyon. Si Holly iyon. Pinaparatangan niya ako. Gumagawa ka pa rin ng dahilan. Sean, akala ko noon,
ikaw ang tunay kong pag-ibig. Sumalungat ako sa pamilya ko para lang makasama ka. Ngunit hindi ko inakala. Napeke pala ang pulsera na ibinigay mo sa akin. At maging ang nararamdaman mo sa akin ay peke rin. Hindi, mahal. Lahat ito ay hindi pagkakaunawaan. Makinig ka sa akin. Hindi pagkakaunawaan, kahit na ang narinig ko ay mali lahat. Paano ang mga video ng pagbabantay? Peke rin ba iyon? Sean, pinaparamdam mo sa akin. Parang biro ang nakaraang 3 taon. Hindi, mahal. Ako, Tama na. Ayaw ko nang magsayang ng hininga. Sa iyo, pinagawa ko na ang abogado ko ng kasunduan. Sean, maghiwalay na tayo. Sean, magdiborsyo tayo. diborsyo? Hindi. Mahal, hindi tayo maaaring magdiborsyo. Tingnan mo, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Pangako ko, hindi na mauulit. Wala nang mangyayaring ganito. Sumusumpa ako. Ako, si Sean, sumusumpa sa Diyos. Mula ngayon, hindi ko kailanman ipagkakanulo si Cynthia. Kung hindi, sana'y tamaan ako ng kidlat. Mahal, salamat sa pagpapakasal mo sa akin. Ako, si Sean, sumusumpa sa Diyos. Mula sa araw na ito, sa natitirang bahagi ng aking buhay, si Cynthia lamang ang iibigin ko. Kung hindi, sana'y tamaan ako ng kidlat. Sean, 3 taon na ang nakalipas. Nano ka ng parehong sumpa. Sinabi mo na ako lang ang iibigin mo. Hindi mo ako paiiyakin. Ngunit sinira mo pa rin ang iyong pangako. Ang pangako ng isang scumbag ay walang halaga tulad ng utot. Mahal, alam ko na mali ako. Nakikiusap ako sa iyo. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, okay? Pakiusap? Humingi ako ng tawad sa iyo. Patawarin mo lang ako sa pagkakataong ito. Pakiusap? Ang iyong paghingi ng tawad ay walang halaga. Cynthia, humihingi na ako ng tawad. Nagpakumbaba na ako at nagmakaawa ng ganito. Ano pa ang gusto mo sa akin? Sean, ito ba ang paraan ng pagpapakita ng iyong pagsisisi? Hindi ka na nagkukunwari, di ba? Ano ang pakialam mo? Dahil lahat ito sa iyo. Cynthia, lalaki ako. May mga pangangailangan din ako. At ikaw? Wala ka naman sa tabi ko. Kailangan kong humanap ng iba. Si Yvonne ay mas masaya kaysa sa iyo. Paano mo masasabi ang ganoon? Sean, wala ka bang hiya? Akala mo ba ang hiya ng pandaraya ay nasa akin? Sabihin ko sa iyo, Cynthia. Ikaw lang ang may kasalanan. Ikaw ang dapat mahiya. Ikaw ang hindi makapanatili ng lalaki. Ang pagkawala ng sarili mong tauhan ay ang pinakakahiya-hiyang bagay. Pangulong Hayes. Sean, ikaw ang nandaya. Hindi ka ba nahihiya? Sa halip, ako pa ang itinuturing mong kahiya-hiya. Hindi ba iyon katawa-tawa? Ano naman kung nandaya ako? May mali ba akong nagawa? Nagkamali lang ako na ginagawa ng bawat lalaki sa mundo. Humihingi na ako ng tawad. Ano pa ba ang gusto mo? Miss, nakarating na tayo sa lungsod ng Ulap. 20 minuto na lang, nasa dealership na tayo. Siya? Cynthia, huwag kang magkunwaring ako ang may kasalanan sa iyo. Ako ang CEO ng Miller Group. At ikaw, isa ka lang ordinaryong pangkaraniwang mayaman na babae. At kahit ngayon, hinahayaan pa rin kitang maging asawa ng CEO. Napakabuti ko na sa iyo. Wala ka bang kahit kaunting bait? Ang Miller Group ay ilang taon nang nalulugi. Kung hindi dahil sa palihim kong paghuhulog ng pondo sa Miller Group, sana'y matagal na itong nabaon. Pabayaan na ang mag-go public ngayon. Hindi niya alam kung ano ang mabuti para sa kanya.
Mahal, dapat mo na siyang hiwalayan. At saka gawin mo akong asawa ng CEO. Cynthia, nakikita mo? Maraming babae ang gustong pakasalan ako. Huwag kang magmukhang walang utang na loob sa kabutihan ko. Ako ang walang utang na loob? Ang dahilan kung bakit hindi mo ako hiwalayan ay hindi dahil hindi mo kayang bitawan ang ating pagmamahalan, di ba? Hindi mo kayang bitawan ang pera ko. Lahat ng meron ka ngayon ay ibinigay ko sa iyo. Kung wala ako, wala ka. Cynthia, huwag kang magpaloko. Oo, may pera ka. Pero itinayo ko ang Miller Group gamit ang sarili kong mga kamay at pinago public ko ito. Lahat ng ito ay nakamit ko sa sarili kong pagsisikap at tagumpay. Kung wala ang aking seed funding, wala ang Miller Group. Kahit na Miller Group ang tawag, ako ang siyang pinakamalaking shareholder. Dahil gusto mong umasa sa sarili mo, aalisin ko ang invest ko ngayon din. Hindi mo yan magagawa. Pangahas ka. Sean, ikaw ang unang nandaya. At ngayon, may lakas ka pang manakit? Sino bang nagsabi sa'yo na maging ganyan kasama? Ang Miller Group ay magpo-public listing bukas. At gusto mo nang bawiin ang shares mo ngayon? Gusto mo lang akong sirain, di ba? Ako, manira sayo. Hindi ba gusto mong magtagumpay ng mag-isa? Gusto ko lang bawiin kung ano ang nararapat sa akin. Ikaw. Ano yun? Anong sinabi mo? Si Senyorito Hayes ay mamumuhunan sa May Miller Group. At hindi lang yon, ang panganay na anak ng pamilya Hayes ay personal na dadalo sa handaan. Anong panganay na anak ng pamilya Hayes? Si Pangulong Hayes ang nag-iisa sa nakababatang henerasyon ng pamilya Hayes. Oo, iyan ang sinabi ni Senyorito Hayes. Sabi niya, ikaw lang ang pinagkakatiwalaan niya. Hinihiling niyang bawiin mo ang lahat ng shares ng Miller Group. Kung hindi mo magawa, hindi lang siya tatangging magdagdag ng investment. Kanselado na rin ang nakaraang kooperasyon. Huwag kang mag-alala. Siguradong mababawi ko ang Miller Group at lahat ng shares nito. Cynthia, inaamin ko na noon malaki ang naitulong mo sa akin. Pero ngayon, paborito na ako ng panganay na anak ng pamilya Hayes. Siya ang pinakamayamang tao sa bansa. At ikaw, sa harap ng pamilya Hayes, hindi ka man lang karapat-dapat maglinis ng sapatos nila. Kaya pala ang confident mo, dahil nakakabit ka na sa panganay na anak ng pamilya Hayes. Pero ang pamilya Hayes ay walang tinatawag na panganay na anak. Eksakto. Naniniwala si Senyorito Hayes sa kakayahan ko. Hanggat mababawi ko lahat ng shares ng Miller Group, bukas ay bibigyan niya ang Miller Group ng dagdag na $10 bilyong na investment. Cynthia, ibalik mo sa akin ang shares. Ang shares na nakuha ko sa sarili kong investment. Bakit ko ibibigay sa'yo? At sigurado ka bang mamumuhunan ng pamilya Hayes sa'yo? Alam kong hindi ka maniniwala. Nakikita mo to? Ito ang kontrata na pinirmahan ni na Senyorito Hayes at ng Miller Group noong una. Pangako niya noon pa na mamumuhunan sa Miller Group. Tiyak ang investment. Itong opisyal na selyo. Galing talaga ito sa pamilya Hayes. Hindi ko hiniling na mamuhunan ng pamilya Hayes sa Miller Group. Si Lolo ay galit kay Sean. Hindi niya to gagawin. Maaaring ang pekeng binata ay galing din sa pamilya Hayes? Nakipag-ugnayan na ako kay Senyorito Hayes. Mula ngayon, ang Miller Group ay aangat ng husto. Cynthia, gusto mong makipaghiwalay, di ba? Sige. Pwede kang umalis na walang dala. Ibibigay mo ang lahat ng ari-arian mo sa akin. Ikaw ang unang nandaya. At gusto mo akong paalisin na walang dala? Sa panaginip mo. Magpo-public listing ang Miller Group bukas. Hindi ko papayagan na may pumutol sa daan ko sa yaman. Dahil matigas ka, huwag kang magalit kung maging walang awa ako. Hulihin siya. Sean, ano ang gusto mo?
para makuha ang aking mga bahagi, syempre. Ikaw, i-print mo ang kasunduan na ito para sa akin. Oo, Ginoo. Sean, buwisit ka. Nagsisinungaling ka sa akin sa loob ng 3 taon. Hindi kita bibigyan. Kahit 1 sentimo. Hindi iya ang desisyon mo. Cynthia, nakipag-ugnayan na ako sa mga Hayes. Hindi ko na kailangang umasa sa iyo pa. Kaya, hindi ko na kailangang tiisin ang iyong ugali pa. Mila, nakaprint na ang kasunduan sa ari-arian mo. Ito ay isang kasunduan ng regalo ng ari-arian. Pirmahan mo na ngayon. Panaginip ka lang. Ikaw, Mahal! Sa tingin ko, masyado tayong mabait sa kanya. Kung hindi siya pumirma, hahampasin natin siya hanggang sa pumirma siya. Cynthia, ikaw ang may kasalanan nito. Saktan mo siya. Baliw ka, pakawalan si Pangulong Hayes. Cynthia, maaari sana tayong naghiwalay ng maayos. Pero ginawa mong mahirap ang mga bagay, hindi ba? Ngayon, maaari mo itong pirmahan ng maayos. Panaginip ka lang. Hinahanap mo yan. Sean, baliw ka ba? Alam mo ba kung sino si Pangulong Hayes? May ideya ka ba? Kung may mangyari sa kanya, babayaran ninyong lahat ng inyong mga buhay. Sino ang akala niya siya? Sa pinakamabuti, ikaw ay isang bagong mayaman. Ngunit sa likod ko ay ang panganay na anak ng pamilya Hayes. Ang panganay na anak ng pamilya Hayes? Sino itong panganay na anak ng pamilya Hayes? Alam mo ba? Ano ang pangalan niya? Hindi ko alam ang mga detalye. Ngunit sabi ni Senyorito Hayes, kung makuha ko ang lahat ng bahagi ng Miller Group, dadalhan niya ang piging ng tagumpay at pipirma sa kontrata ng personal. Mukhang pinlano nila ito sa simula pa lang. Sadyang inudyukan nila si Sean upang habulin ako. Hindi lang niya nakuha ang selyo ng pamilya Hayes. Alam din niya ang tungkol sa relasyon ko kay Sean. Ang kanyang posisyon sa pamilya Hayes ay dapat na medyo mataas. Cynthia, ang suporta ng aking asawa ay ang Hayes, ang pinakamayamang conglomerate. Kung alam mo kung ano ang mabuti para sa iyo, pirmahan mo na ang mga dokumento. Kung hindi, natatakot ako na gawin ka naming magnanais kang mamatay. Kahit mamatay ako ngayon, hindi ko kayo hahayaang makuha ang gusto ninyo. Hindi ka takot mamatay, ganoon ba? Paano ang iyong katulong? Si Holly? Cynthia, pirmahan mo na ang mga dokumento. Kung hindi, ipapahampas ko si Holly hanggang mamatay. Hindi mo gagawin iyan. Huwag kang mangahas gamitin ako upang i-blackmail si Pangulong Hayes. Hindi ko kayo hahayaang magtagumpay. Si. Ang lahat ay matatag, ha? Dahil handa kang mamatay? Uumpisahan ko sa pagtapos sa iyo. Sigil, gusto mo lang pumirma ako, di ba? Ipirma ako. Kaya gusto mo lang pumirma ako, yun ba? Pipirmahan ko. Dapat sinabi mo na sa simula pa lang. Pirmahan mo. Kung pumirma ako, makakawalan mo kami? Siyempre, kasal naman tayo dati. Ayokong ganito kalala ang wakas natin. Pumirma ka lang at pakakawalan kita. Pangulong Hayes, huwag kang magtiwala sa kanya. 5 minuto pa. Kapag nakarating na si Mayor Dumanglin dito, pipilitin ko si Sean magbayad para dito. Bilisan mo. Si, pipirma ako. Mahal,
Pumirma siya. Cynthia, napakaastang mo kanina. Akala mo mas magaling ka sa akin dahil sa pera mo. Lakas ng loob mo na hiyain ako. At tawagin akong maninira ng tahanan. Ngayong pumirma na tayo sa kasunduan, lahat ng pag-aari mo ay sa asawa ko na. Ikaw wala nang natira. Dahil pumirma ka na, wala nang dahilan para panatilihin ka pa. Kung gusto mong mabuhay, lumuhod ka at magmakaawa. Baka kung mabait ako, hindi na kita papatayin. Sa panaginip mo, Bihag ka na ngayon. Kung gusto mong mabuhay, kailangan mong lumuhod at humingi ng tawad sa akin. Bumabalik ka sa salita mo. May malinaw tayong kasunduan. Pwede na tayong umalis kapag pumirma na tayo. Umalis. Sinabi ko nga iyon. Pero, hindi ko sinabi na pwedeng umalis ng nakatayo o nakahiga. Wala kang hiya. Cynthia, lumuhod ka at humingi ng tawad sa akin ngayon din. panaginip lang. Matigas pa rin ang ulo mo? Sinta, binuli nila ako ng sobra kanina. Huwag mo silang pakawalan ng madali. Kailangan nating bigyan sila ng leksyon. Sige, mahal. Gagawin ko ang anumang sabihin mo. Si Cynthia ay matagal nang nag-aasta na mataas. Panahon na para matuto siya ng leksyon. Matuto siya ng leksyon. Ikaw, sino man ang makapagpapaluhod at humingi ng tawad sa kanya, gagantimpalaan ko ng malaki. Gagawin ko. Hindi. Hayaan ninyo akong gawin. Ikaw, inagaw mo ang ari-arian. At ngayon tinutulungan mo ang kontrabida. Hindi ka ba natatakot na arestuhin at makulong? Anong takot? Lahat ito ay utos ni G. Miller. Kung bumagsak ang langit, si G. Miller ang sasalo. Tama. Sumusunod kaming lahat kay G. Miller. Kung marunong ka, lumuhod ka at humingi ng tawad ngayon. Panaginip lang. Dahil matigas ang ulo mo, huwag mong sisihin kung magiging mahigpit ako. Anong gagawin mo? Siyempre, para mapasunod ka ng masunurin. Kung gagawin mo ito, makakatanggap ka ng ganti. Pigilan mo. Gusto ko pa siyang lumuhod at humingi ng tawad sa ating Yvonne. Huwag mo siyang sirain. Sean, hayop ka. Tigil lahat, ha? Tigil. Bitawan mo siya. Miss Cynthia, Mayor Domanglin, Saan nanggaling itong matandang ito? Porket ano ka? Nagpapabibo ka rito? Miss Cynthia, ayos ka lang? Hinawakan mo si Miss Cynthia? Wala ka ng buhay? Anong Miss Cynthia? Sino ka ba? Ako ang katiwala ng pamilya Hayes. Oh, ikaw pala ang katiwala ni Cynthia. Kaya naman ipinagtatanggol mo siya. Kaya pala, isa lang siyang hamak na katiwala. Itong lalaking ito ay ang CEO ng Miller Group. Payo ko sa'yo, umalis ka na ngayon din. CEO ng Miller Group? Kanina lang, ikaw ang nag-utos sa kanila. Tama. Sino ang nagsabi sa? Hayop na ito. Lakas ng loob mo. Matanda. Ang asawa ko ay CEO ng Miller Group. Gusto mong mamatay? Wala kang karapatang magsalita rito. Ikaw. Kung hindi dahil kay Miss Cynthia, hindi siya magiging CEO ng Miller Group. Pamilya Miller? Bakit kayo nag-aanggas sa harap ko? Wala kang pakialam sa pamilya, Miller. Paano kung ang pamilya Hayes, ang pinakamayaman, sa likod ko, ay ang panganay ng pamilya Hayes? Sinusuportahan ka ng mga Hayes? Alam mo ba kung sino talaga si Miss Cynthia? Anong katayuan? Alam ko lang, anak lang siya ng biglang yaman. Hindi mo naman sinasabi. Siya ang panganay na anak ng pamilya Hayes, di ba? Ang pamilya Hayes ang pinakamayaman sa buong mundo. Naglakas loob siyang mag-imbento ng kwento. Ni hindi ako nangahas maniwala. Pangarap lang yan. Ikaw, isang pangkaraniwan lang, anak ng mayamang pamilya. Para sa pamilya Hayes.
Hindi man lang karapat-dapat na magdala ng kanilang sapatos. Talagang hindi ko alam ang sinasabi mo. Ang panganay na anak ay Mayordomo Lin. Ang taong nasa likod ni Sean na sumusuporta sa kanya. Hindi pa nalalaman. Hindi ko maaaring ihayag ang aking pagkatao ngayon. Hindi mo masabi, di ba? Ang pamilya Hayes ay hindi basta-basta. Naglakas loob namang insulto sa panganay na anak ng pamilya Hayes. Mag-ingat kayo. Mamamatay kayo ng walang buong katawan. Hindi ko kailangang magpanggap na iba. Huwag mong baguhin ang usapan. Mabilis na lumuhod at humingi ng tawad kay Yvonne. Kung hindi, huwag mo kaming sisihin kung kami ay bastos. Tama. Huwag mong isipin na magaling ka dahil marami kang tao. Hindi ka. Si Cynthia ay isang bagong yaman. Si G. Miller ay sinusuportahan ng mga Hayes. Kung maglakas loob kang mang-insulto kay G. Miller, hindi lang si Cynthia ang mapapahamak, kundi pati ang pamilya sa likod niya ay mawawasak. Tama ba ang narinig ko? Sinabi mong sisirain mo ang pamilya ni Pangulong Hayes. Ang laki ng sinasabi mo. Kalimutan mo sila? Kahit na ang pinuno ng kaharian ang siya mismo ang narito ngayon, hindi siya maglalakas loob na magsabi ng ganyan. Naglakas loob kang walang galang sa pinuno ng kaharian ng siya? Sino ka ba sa akala mo? Kung sino ako, hindi mahalaga. Ang mahalaga ay mamamatay kayong lahat. Dakpin sila. Cynthia, anong ginagawa mo? Ito. Pagsira ng kotse, pagkidnap, tangkang pagpatay. Para sa lahat ng ginawa mo, babayaran mo ako. Pambabastos at pagkidnap, pagtatangkang pagpatay. Babayaran mo ito. Anong sinusubukan mong gawin? Kung ano ang ginawa mo sa akin, iyon ang gagawin ko sa iyo. Cynthia, iyan ay labag sa batas. Noong pinapahiya mo si Pangulong Hayes, naisip mo ba ang batas? Ikaw. Cynthia, huwag kalimutan kung sino ang sumusuporta sa akin. Agent, ang mga Hayes. Ang mga Hayes, hindi kanila hahayaang makawala dito. senyorito ng mga Hayes. Ang mga Hayes ay walang. Mayordomo Lin, huwag mo siyang pansinin. Hindi pa ako makagalaw. Bukas ang piging ng tagumpay. Gagamitin ko si Sean para mailitaw ang traidor. Sean, maari kitang pakawalan. Pero kanina, sinira ni Yvonne ang bago kong kotse. Babayaran mo ito. Ang kotse na yon ay orihinal na. Regalo mo sa aking asawa. Ikaw ang nagsimula. Bakit ako dapat humingi ng tawad? Cynthia, hindi pa tayo hiwalay. Pag-aari ito ng mag-asawa. Bakit ako dapat magbayad para diyan? Siya, kaya hindi ka magbabayad? E di makukulong ka. Sadyang paninira ng ari-arian. Tangkang pagpatay. Sapat na iyan para makulong ka ng ilang panahon. Hindi pwede. Magsasabi ako sa iyo ng isang bagay. Mayroon akong mga Hayes na nasa likod ko. Oh, talaga? Mayroon na akong security footage ngayong araw. Lahat ng ginawa mo nahuli sa kamera. Kapag naaresto ka, mahahatulan ka. Sa oras na subukan kanyang piyansahan, huli na ang lahat. Dalhin sila. Teka. Per lang naman, di ba? Magbabayad ako. Mas ganyan, bakit mo pinapahirapan ang sarili mo? Huwag kang magyabang. Bitawan mo. Magbayad ka. 15 milyon. Wala kahit isang sentimo na kulang. Cynthia, ang kotse na ito ay 10 milyon lang. At gusto mo ng 15 milyon mula sa akin? Ang kotse ay 10 milyon. Pero paano ang kompensasyon sa pananakit sa akin at kay Holly? Kayo ang may kasalanan niyan. So hindi ka magbabayad, ha? Siya. Kung gayon, kayong lahat ay makukulong. Hindi kami pwedeng makulong, G. Miller. Sumusunod lang kami sa utos mo. Hindi mo kami pwedeng ipakulong. Oh, Tama iyan, G. Miller. May mga pamilya kaming sinusuportahan. Hindi kami pwedeng makulong. Tama na. 15 milyon lang naman, tama? Babayaran ko. Na-transfer na. Babaeng ito, na wala ang 3 taon kong ipon. Pakawalan sila. Cynthia, teka lang. Bukas ang piging ng tagumpay. Kapag nakapasok na ako sa mga Hayes, makukuha mo ang nararapat sa iyo. Maghihintay ako. Matapang ka pa rin? Mamimigay ka sa akin, balang araw. Tara na.
Miss, pababayaan mo lang silang umalis? Huwag kang mag-alala. Hindi sila makakalayo. May trader sa mga haze. Sa piging ng tagumpay bukas, ako mismo ang maglilinis ng bahay. Mahal ko, sa wakas nagawa natin. Simula ngayon, ikaw na ang CEO ng isang kumpanyang nakalista. Manahimik lang tayo. Ang party ng pagdiriwang, maliit na bagay lang iyon. Ang pinakamahalagang bahagi ay ang maayos na pagtanggap sa mga haze. Kung makukuha ko ang pabor ng panganay na anak na lalaki ng mga haze, baka maging pinakamayamang tao pa ako sa bansa. Mahusay. Ang babaeng iyon na si Cynthia, paano siya nangangahas hiyain tayo ng ganoon kahapon? Kapag nakuha mo na ang suporta ng mga haze, gagawin ko ang buhay niyang impyerno. Binibini, magsisimula na ang party ng pagdiriwang. Tumabi ka muna sandali. Gusto kong makita kung sino ang nagpapanggap na panganay na anak ng mga haze. Gaya ng utos ng batang may bahay. Oh, Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong makukuha mo ang bawat sentimo. Pagkatapos ngayon, ako at si Cynthia ay magiging magkalayo. Sisiguraduhin kong aalis siyang wala. Luluhod siya at hihingi ng tawad sa iyo. Mahal, alam kong hindi mo siya hahayaang makalibre. Magsisimula na ang party. Pumasok na tayo. Tagal na hindi nagkita. Sheng. Nandito ka rin pala. Nandito si G. Miller. Nandito si G. Miller. Buting makita ka, G. Miller. Binabati kita, G. Miller. Bata ka at matagumpay. Sa loob lamang ng 3 taon, ginawa mong pampubliko ang Miller Group mula sa wala. Ito ay walang katulad sa buong lungsod ng ulap. Talagang kakaiba ito. Nambobola ka para sa akin. Nambobola ka. Swerte lang. Ang humble mo naman. Nakikita ng lahat ang iyong kakayahan. At ang pamilya Hayes, nabalitaan ko na ang mga Hayes ay mamumuhunan ng 10 bilyon sa Miller Group. Ang panganay na anak ng mga Hayes ay personal na darating para pumirma ng kontrata. Dahil interesado si Senyorito Hayes, tiyak na aangat ang Miller Group. G. Miller, huwag ninyo kaming kalimutan. Siyempre hindi. Ang pagkakaroon ng pabor ni Senyorito Hayes ay isang karangalan para sa akin. Sa mga nagdaang taon, nagpapasalamat din ako sa inyong lahat sa inyong suporta. Kapag nakuha ko na ang 10 bilyong pamumuhunan ni Senyorito Hayes, tiyak na pasasalamatan ko kayong lahat. John, nangangarap ka pa rin. Ang pamilya Hayes ay hindi kailanman mamumuhunan sa iyo. Ang mga Hayes ay hindi mamumuhunan sa iyo. Cynthia, paano ka nangahas na magpakita rito? Bakit hindi ako? Pumunta ako ng sadyang upang panoorin kayong lahat na nagpapakatanga. Ikaw, Teka, ano ang sinabi niya? Ang mga Hayes ay hindi na mamumuhunan kay G. Miller? Hindi yan tama. Napagkasunduan na yan. Posible bang ang mga Hayes ay binabawi ang kanilang pondo? maayos naman ang mga Hayes. Bakit nila babawiin ang pondo? Nandito lang siya dahil mag-IPO na ang Miller Group para lang manggulo. Tama yan. Siya ang asawa ko. Pero siya ay isang taong selosa. Nagpaplano na kaming mag-divorce. Kaya ito ang asawa ni G. Miller. Ang mag-iskandalo sa bahay ay isang bagay, pero ngayon ay selebrasyon ng Miller Group. Paano siya nangahas, pumunta rito at manggulo? Walang muwang. Kaya naman gusto ni G. Miller na mag-divorce. Hindi ako nagsisinungaling. Sean, ano ang nagpapaisip sa iyo? Na ang mga Hayes ay mamumuhunan sa iyo? Napirmahan na ang kontrata. Ang panganay na anak ng mga Hayes, darating na anumang sandali.
Oh, talaga? Pero narinig ko, ang mga Hayes ay may isang anak na babae lang. Walang panganay na anak na lalaki. Sinasabi mo ba na ang panganay na iyon ay peke? Isang peke. Ang nagpapaikot-ikot sa inyong lahat. Tigilan mo ang pagsasalita ng kalokohan. Napirmahan na ang kontrata. Paano ito magiging peke? Sa tingin ko ikaw ay hindi kayang makita akong magtagumpay. Gusto mo lang gumawa ng gulo. Pwede kang makipaglokohan kay G. Miller hanggat gusto mo. Pero iyan ang panganay ng mga Hayes. Kung saktan mo ang mga Hayes, magsisisi ka. Kayo ang gumagawa ng gulo sa pagtitiwala sa peke. Iyan ang tunay na pananakit sa mga Hayes. Ang yabang mo naman. Mahal, sa tingin ko, sinasadya niya ito. Sinisikap niyang sirain ang iyong deal sa mga Hayes. Hindi siya makakaligtas dito. Mga gwardiya, dakpin siya. Hawakan mo siya para sa akin. Anong ginagawa mo? Pakawalan mo ako. Peste kang babae. Kahapon, inapi mo ako dahil marami kayo. Hindi pa ako nakakabawi sa'yo. At ngayon, naglakas loob ka pang pumunta dito? Ngayon, ang lahat ng elite ng Yuncheng ay nandito. Sa tingin mo, magagawa mo ulit iyon? Ang buong lungsod ng ulap ay pag-aari ng asawa ko. Sa tingin mo tutulungan ka nila? Matagal na kaming nagtatrabaho kay G. Miller, G.M. Hindi namin para sa isang walang kwentang tao sasalungatin siya. Alam mong may tigre sa bundok, pero pumapasok ka sa kanilang pugad. Sa tingin ko tama si G. Miller. Nandito siya para sa mga Hayes. Cynthia, naghuhukay ka ng sarili mong libingan. Huwag mo akong idamay. Iminumungkahi ko na lumuhod ka sa iyong mga tuhod at yumuko ng 50 beses. Ipakita mo kay Pangulong Hayes kung gaano ka nagsisisi. Ako, Cynthia, lumuluhod sa langit sa itaas at sa aking mga magulang sa ibaba. Ngunit hindi ako kailanman luluhod sa isang impostor. Mayabang ka pa rin? Iminumungkahi ko na gawin mo ang sinasabi sa iyo. Kung hindi, kapag dumating si Senyorito Hayes, hindi magiging ganoon kadali ang mga bagay. Kapag dumating siya, ang mga hihingi ng tawad ay ikaw. Ayaw mo pa ring makinig sa katwiran, ha? Ano pang hinihintay mo? Paluhurin siya. Hindi pwede. Si Senyorito Hayes ng pamilya Hayes ay nandito na. Nandito na si Senyorito Hayes. Dumating na si Senyorito Hayes. Kaya ito ang maalamat na Senyorito Hayes ng pamilya Hayes. Ang galing-galing na binata. Ikinagagalak ko. Isang karangalan na makilala ka, Senyorito Hayes. Ang tangang si Sean. Nagkasundo tayo na huwag ibunyag ang pagkatao ko. Sinabi na niya sa lahat. Masyado kayong mababait. Ang pamumuhunan ko sa mga Miller ay isang biglaang desisyon. Sana kayong lahat ay manahimik na lang. Hindi gusto ng tatay ko na masyado akong napapansin. Ang boses na iyon. Senyorito Hayes, napakamapagkumbaba ninyo. Sigurado po kayo, hindi ako magsasalita. Tama. Senyorito Hayes, tungkol sa bagay na ipinagkatiwala ninyo sa akin na ayos na lahat. Tingnan ninyo, ang karagdagang pamumuhunan. Gumana nga. Si Cynthia ay talagang dedikado kay Sean. Handa siyang ibigay sa kanya ang mga share ng Miller Group ngayon. Mamaya ibibigay din niya ang kayamanan ng pamilya Hayes. At si Sean ay walang ideya kung sino talaga si Cynthia. Magagamit ko siya para makuha ang kayamanan ng Hayes. Huwag muna tayong magmadali. Mag-uusap tayo. Nang pribado, mamaya. Nakita ko kayong lahat na nagkakagulo. Kanina, ano iyon? Jason, paano naging siya? Ay! May taong walang alam sadyang ng insulto sa'yo? Tinuruan na namin sila ng leksiyon para sa iyo. Ha? Paano niya ako na insulto? Siya?
Nagkakalat lang siya ng kalokohan. Sabi niya na ang estado mo bilang panganay na anak ng pamilya Hayes ay peke. Paano naman mangyayari yon? Ano? Ang mga operasyon sa loob ng pamilya Hayes ay nasa ilalim ng aking responsibilidad. Walang nangangahas na sumalungat sa akin. Bukod pa, ang matandang amo at ang panganay na anak na babae ay nasa ibang bansa. Ang tunay kong pagkatao? Sino yang taong iyon? Isang hamak na tao lang. Tingnan mo, nandoon siya. Anong ginagawa mo rito? Anong ginagawa mo dito? Ako dapat ang magtanong niyan. Bakit ka nandito? Ako. Senyorito Hayes, siya iyon. Sinabi niya na impostor ka. Pinapaluhod namin siya para humingi ng tawad sa iyo. Ano? Pinagawa mo siya. Lumuhod at humingi ng tawad sa akin. Tama iyan, Senyorito Hayes. Bihira kang bumisita. Hindi ko papayagan ang sino mang magalit sa iyo. Cynthia, lumuhod ka at humingi ng tawad ngayon. Jason, sigurado ka ba? Gusto mo akong lumuhod at humingi ng tawad sa iyo? Tumahimik ka. Ang pangalan ni Senyorito Hayes, hindi mo dapat banggitin. Si Senyorito Hayes ay ang pamilya Hayes, nag-iisang tagapagmana. At naglakas loob kang galitin siya? Kung patuloy kang magdudulot ng gulo, hangarin mo na lang na patay ka. Ginagawa mong impyerno ang buhay ko. Jason, may lakas ka ba ng loob? Paanong nangahas kang manggulo kay Senyorito Hayes? Senyorito Hayes, tuturuan ko siya ng leksyon ngayon din. Sino ang nagsabing pwedeng mo siyang saktan? Senyorito Hayes, ano ang ginagawa mo? Tinuturuan ko lang siya ng leksyon para sa iyo. Huwag mong sabihin sa akin ang hindi mo siya gustong pagsabihan. Senyorito Hayes, ano yan? Siya ay isang ampon na anak ng pamilya Hayes. May lakas ba siya ng loob para pagsabihan ako? Tigilan mo ang walang kabuluhang satsat. Ampong anak, anong pinagsasabi mo? Paano mo malalaman, Dot, tungkol sa pamilya Hayes? Paano ko malalaman? Jason, ikaw ang magsabi sa kanya kung bakit ko alam. Dahil siya ay ang panganay na anak ng pamilya Hayes. Ang nag-iisang tagapagmana ng pamilya Hayes. Ano? Siya ang panganay na anak ng pamilya Hayes? Paano nangyari iyon? Paano siya naging tagapagmana ng pamilya Hayes? Imposible. Kung siya ang tagapagmana ng Hayes, kasal na kami ng 3 taon. Paano niya hindi sinabi sa akin? Hindi ko sinabi sa iyo. Dahil hindi ka sinang-ayunan ni Lolo. Nagdaan ng 3 taon. Sa wakas ay nakumbinsi ko siya. Gusto kitang bigyan ng sorpresa. At ikaw? Binigyan mo rin ako ng malaking sorpresa. Ako? Jason, ikaw ang nag-udyok sa kanya. Nahabulin ako, hindi ba? Gusto mong makipaghiwalay ako at umalis na wala. Hindi ako papayag. Kaya sinubukan mo akong patahimikin ng tuluyan? Hindi. Pinatest lang kita kay Sean para makita kung ibibigay mo sa kanya ang mga bahagi ng pamilya Miller. Pinagmasdan kitang lumaki mula noong bata ka pa. Kahit para sa pera, hindi kita kailanman sasaktan. Alam mo kung gaano ko kamahal si Sean. Kaya gusto mong gamitin iyon para makuha ang mga bahagi ng pamilya Hayes. Dahil sa iyong karaniwang estilo, dapat mong itinago ang iyong pagkatao, dahan-dahanin. Ngunit sa kasamaang palad, nakasalamuha mo. Ang idiotang si Sean. Ikaw. Bobo ako nang piniling makipagtulungan sa kanya. Ikaw. Noon, namatay ang tatay ko sa pagligtas sa'yo. Maganda naman ang trato ng pamilya Hayes sa'yo, di ba? Bakit ka nakipagsanib sa mga labas para habulin ako? Paano mo haharapin ang sarili mong konsensya? Cynthia, nagkamali lang ako ng tanga. Hindi ko intensyong saktan ka. Huwag kang mag-alala. Aasikasuhin ko ang mga nanakit sa'yo. Pero bawal na bawal mong sabihin ito sa matanda. Inasusuklaman niya ang mga traidor. Kung malaman niya, hindi niya ako palalampasin. Nagawa mo lahat ng masasamang bagay na ito. At inaasahan mo pang takpan kita?
Ang matanda. Tumatanda na. Pakiusap, huwag mo siyang guluhin. Mabuti naman ang kalusugan ni Lolo. Huwag kang mag-alala. Pinasok ka ni Lolo. Hindi kita haharapin nang wala siya. Mabuti. Alam kong may mabuti kang puso. Pangako ko, gagawin ko. Pero, sasabihin ko sa kanya, hahayaan ko siyang maglinis ng bahay mismo. Cynthia Hayes, talaga bang itutulak mo ako sa kamatayan? Anong ginagawa mo? Dahil wala kang awa? Huwag mo akong sisihin kung wala rin akong awa. Ibagsak mo siya. Kunin siya. Kunin siya. Bakit kayo nakatayo diyan? Siya ang tagapagmana ng pamilya Hayes. Kung malaman ang nangyari ngayon, hindi lang ako. Lahat tayo ay mamamatay. Lumampas na tayo sa hangganan kay Cynthia. Maaari na rin, kung sa maliit. Sa malaki. Ibagsak siya. Baliw ba kayo? Pahamak kayo sa akin. Hindi ba kayo takot sa paghihiganti ng pamilya Hayes? Takot saan? Nasa ibang bansa naman ang matanda. Kapag patay ka na, walang makakaalam ng totoo. Halimaw ka. Paano nagawang ng aking ama na iligtas ang isang walang utang na loob na gaya mo? Cynthia, sabihin ko sa iyo ang totoo. Sa totoo lang, marunong akong lumangoy. Walang nalunod sa taong iyon. Lumangoy siya para iligtas ako nang dumating ang iyong ama para iligtas ako. Inilubog ko siya sa tubig. Sinadya mong patayin ang aking ama. Napakabuti ng aking ama sa iyo. Bakit mo nagawa iyon sa kanya? Ang iyong ama ay sariling anak ng matanda. Kung hindi siya namatay, paano magkakaroon ng pagkakataon ang isang ampon na katulad ko? Akala ko kapag nawala na siya, magmamana ako ng pamilya Hayes. Ngunit hindi ko inaasahan na ang matanda ay magpapangalan sa iyo bilang tagapagmana. Kaya pinagkanulo mo ako. Para sa kayamanan ng pamilya Hayes, gagawin mo ang lahat. E ano? Ilang dekada na akong naglingkod sa pamilya Hayes. Isa ka lang babae. Ano ang nagpapatunay na karapat-dapat kang maging tagapagmana? Lahat sa pamilya Hayes ay dapat sa akin. Ang lahat ng meron ka ay bigay ng mga Hayes. Pero hindi ka pa rin kontento. Gusto mo pang manakit ng iba. Ikaw at Vision. Talagang magkakapareho kayo. Ang tapang-tapang mo pa, kahit mamamatay ka na. Senyorito Hayes, malapit ka nang maging ang tagapagmana ng pamilya Hayes. Ano sa tingin mo gagawin natin sa kanya? Kung tutuusin, mag-asawa kayo dati. Ikaw, ang dapat na mismo ang maghatid sa kanya. Ang mga ari-arian ng pamilya Hayes, makakakuha ka ng 10%. Oh, Senyorito Hayes. Tatapusin ko na siya ngayon din. Pare-pareho lang kayo ng ugali. Pero sa kasamaang palad para sa inyo. Ang plano ninyo, hindi magtatagumpay. Lumabas na kayo, lahat! Miss Hayes, Mayor Domanglin, anong ginagawa mo dito? nandito na kami mula pa sa simula. Alam ko na magiging desperado ka. Akala mo ba hindi ako handa? Trader ka. Paano ka nangahas na saktan si Miss Hayes? Miss Hayes, itong si Jason ay nagnanakaw ng mga ari-arian ng mga Hayes at sinubukan ka pa niyang saktan. Iniulat ko na ito sa matandang amo. Tungkol naman sa mga traidor na nagtatrabaho para sa kanya. Sa daan ko papunta dito, napuksa ko na silang lahat. Ikaw, napuksa mo silang lahat? Imposible. Nandito lahat ng mga tauhan ko sa bansa. Kakabalik mo lang.
Nakita ng matandang amo ang iyong mga pakana noon pa man. Akala mo ba talaga ay maitatago mo iyon? Bumalik ako ngayon para harapin ka. Ngunit hindi ko naisip. Ikaw ay maglalakas loob. Nasaktan ang binibini. Natalo ako. Dapat alam ko na, sa mga paraan ng matanda, tiyak na malalaman niya ang ginagawa ko. Ginawa mo ang kama mo. Ngayon humiga ka. Binibini? Paano mo siya gustong tratuhin? Ibalik siya sa pamilya Hayes. Hayaan si Lolo na personal na humawak nito. Dalhin siya palayo. Hindi. Hindi. Cynthia, kung babalik ako doon, hindi ako pakakawalan ng matanda. Pero may higit 1 dekada tayong ugnayang pampamilya. Hindi ka pwedeng maging ganito, kawalang puso. Noong pinatay mo ang aking ama, naisip mo ba ang ating ugnayang pampamilya? Dalhin siya palayo. Hindi. Tapos na. Jason, ay isang ampon na anak ng pamilya Hayes. Kung gayon, tayong dalawa, tapos na ba tayo? Ang taksil ng pamilya ay naparusahan na. Ngayon, ikaw naman ang susunod. Naasikaso na ang traidor, Veli. Ngayon, turno mo naman. Binibining Hayes, sumusunod lang kami sa utos ni G. Miller. Bawat hinaing ay may pinagmulan, at bawat utang ay may may-ari. Huwag mo kaming pagbuntunan. Tama iyan, Binibining Hayes. Ang buong lungsod ng ulap ay teritoryo ni Sean. Hindi rin ako nangahas na suwayin siya. Sumabay lang kami ng kaunti. Wala akong ginawa. Pakiusap, pakawalan mo kami. Ito, wala kaming ginawa. Wala kang atraso para sa kita. Kahit hindi ka gumalaw, ikaw pa rin ay mga kasabwat. Pangulong Hayes, Nay, kuna sa pulisya ang footage ng surveillance. Yung 2 tagapamahala ng benta kahapon at ang mga matalik na kaibigan ni Fang Yuyan ay na ng pulisya. Mabuti? Sean, pinakawalan kita kahapon para gamitin ka upang mahanap ang mga traders sa pamilya Hayes. Pero wala ka ng silbi sa akin. Maaari kang sumama sa kanila. Mahal. Mali ako. Mali talaga ako. Lahat ng nangyari kahapon ay hindi pagkakaintindihan. Kaya kong ipaliwanag. Sinubukan mo akong saktan paulit-ulit at naglakas loob ka pang tawagin itong hindi pagkakaintindihan? Ako. Pabigla-bigla lang ang ginawa ko. Mahal, talagang alam kong mali ako. Nakikiusap ako sa'yo. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Ipinapangako ko, magbabago na ako simula ngayon. Simula ngayon, gagawin ko ang kahit anong sabihin mo. Magiging mabuting manugang ako para sa pamilya Hayes. Manugang ng mga Hayes? Karapat-dapat ka ba? Dapat ikaw ay pumunta ka na lang sa bilangguan, kagaya ng matanda kang yan. Wag, mahal. Basta't hindi ako mapupunta sa bilangguan. Sasang-ayon ako sa kahit ano. Kaya kitang panatilihing wala sa bilangguan. Pero may mga kondisyon ako. Ikaw, sabihin mo. Ito ang kasunduan sa diborsyo. Pirmahan mo. Aalis kang wala kang makukuha. At hahayaan kitang umalis. Gusto mo bang umalis ako nang wala? Ang mga Hayes ang pinakamayamang pamilya sa mundo. Nagsumikap ako ng husto para maging manugang nila. Paano ako aalis na wala? Mahal, huwag tayong magdiborsyo, okay? Alam ko nagkamali ako. Ngunit ang pinakamamahal ko ay ikaw. Hindi ko kayang iwan ka. Hindi mo kayang iwanan ako? Yvonne? Anong mangyayari sa kanya? Siya ay isang walang hiya na maninira ng tahanan. Malayo siya sa galing mo. Mahal, pangako mo lang sa akin na hindi mo ako didiborsyuhin at palalayasin ko siya sa lungsod ng ulap ngayon din. Sean, anong ibig mong sabihin? Malinaw mong sinabi na ako lang ang mahal mo. Pansamantala lang ito. Kung hindi ko siya mapakalma,
Pareho tayong tapos ngayon. Dahil lahat ito sa'yo, ikaw na babaeng walang hiya. Kung hindi dahil sa'yo, mapapahamak kaya ako sa gulo na ito, kasama si Cynthia? Alam mo ikaw lang ang nasa puso ko. Chan, ang pagiging pabago-bago mo ay nakakasuka. Ayaw mong pumirma? Sige. Di makukulong ka. Pwede naman akong mag-file ng diborsyo. Magagawa naman yan. Cynthia, kasal naman tayo eh. Kailangan bang maging napakasama mo? Dalhin niyo siya. Bitawan mo ako. Cynthia, hindi mo nakalimutan, di ba? Ang kasunduan na pinirmahan mo kahapon. Lahat ng ari-arian sa pangalan mo, kasama ang lahat ng ari-arian ng pamilya Hayes, sa akin na ngayon. Tama. Si Cynthia ang tagapagmana ng pamilya Hayes. Inilipat niya ang kanyang mga ari-arian sa iyo kahapon. Kaya ikaw na ngayon ang tagapagmana ng pamilya Hayes. Nakalimutan ko yun. Kami ay kasama ni G. Miller. Alam ko na. Ngayon si Cynthia wala nang natira. Tingnan natin kung paano ka magmamataas ngayon. Cynthia, kahit ikaw ang kagalang-galang na Miss Hayes, ano ang magagawa mo? Sa huli, lahat ay sa akin. Sean, sigurado ka ba na pumirma nga ako sa kasunduang iyon? Sigurado ka ba? Pumirma ba talaga ako ng kasunduan? Anong ibig mong sabihin? Hindi ka pumirma. Imposible. Nakita ko ang kontrata. Pumirma siya. Alam kong babalik ka sa iyong salita. Kaya nag-ingat ako. Tingnan mong mabuti. Ang pangalan kong Cynthia ay may letrang C, hindi S. Mali ang pangalan, kaya walang bisa ang kasunduan. Cynthia, niloko mo ako. Sayang lahat. Yan ang karma mo. Walang bisa ang kontrata. Lahat ng pinlano ko. Wala na. Nasayang lahat. Hindi mo man lang sinuri ang pirma. At may kapal ka pang magyabang. Natatakot ka bang maghiganti ang mga Hayes? At isasama mo kami sa lagapak? Sean, sinira mo kami. Kung i-blacklist tayo ng mga Hayes, babayaran mo ako. Sean, panahon na para magbayad ka. Mahal, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Pakiusap. Binigyan na kita ng pagkakataon. Cynthia, sisirain mo talaga ako, hindi ba? Kung ganoon, wag mo akong sisihin. Anong ginagawa mo? Sean, nababaliw ka na ba? Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Paano ka nangahas kumuha ng bihag? Tumahimik ka. Ako ang asawa mo. Ang gusto ko lang ay pera. Bakit hindi mo ibigay sa akin? Bakit napakamakasarili mo? Kailangan mo akong itulak sa limitasyon. Yun ba? Ako ang makasarili. Ano ang mayroon ka na hindi ko binili para sa iyo? Gumastos ako ng maraming pera. Tinulungan kitang maging CEO ng isang nakalistang kumpanya. At ikaw, niloko mo ako. At pinahiya mo ako sa iyong kabit. Pinilit mo ako dito. Ikaw ay talagang ang iginagalang na dalaga ng pamilya Hayes. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Ikaw ang nagtago sa akin una. Lahat ng ito ay kasalanan mo. Inililipat mo pa rin ang sisi. Lahat ito ay sarili mong mga desisyon. Ikaw ay walang kwenta. Tiyak kang magtatapos ng ganyan. Cynthia, ang iyong sekretarya ay nasa aking mga kamay pa rin. Paano mo ako nangahas na galitin? Kumalma ka. Pakawalan mo siya. Pag-usapan natin ito. Kung pakakawalan ko siya, pakakawalan mo ba ako? Siyempre, pakawalan mo na lang siya. Papayag ako sa kahit ano. Kahit ano, sabi mo. Gusto ko ang lahat ng ari-arian ng pamilya Hayes. Hindi ka talaga susuko, di ba? Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Naglakas loob ka pa ring maghangad ng yaman ng mga Hayes? Ang yaman ng mga Hayes ay hindi masukat. Kapag nakuha ko na lahat ng ari-arian ng mga Hayes, wala na akong ikatatakot. Sa panaginip mo. Kahit mamatay ako, hindi ko hahayaang makuha mo yon. Sige, ayos lang. Huwag mo akong sisihin sa susunod na mangyayari. Gagawin ko. Ano ang sinabi mo? Sinabi ko, gagawin ko.
Hanggat pakakawalan mo siya, ibibigay ko sa'yo ang yaman ng mga Hayes. Gia, Lynn, gumawa na kayo ng kontrata. Cynthia, akala mo ba ang galing-galing mo? Akala mo ba wala kang takot? Anong nangyari? Ayun, handa ka nang magkompromiso? Salamat kay G. Miller. Lumaki talaga ang isyong ito. Binibini. Mahal, Paano naman ang isang babaeng tulad mo magkaroon ng lakas para pabagsakin ako? Maaaring hindi ako kasing lakas mo. Ngunit bilang tagapagmana ng pamilya Hayes, natuto ako ng ilang lansihin. Ikaw, kaya nagpaplano ka pala kung paano ako haharapin sa simula pa lang? Ang katuan sa arian na iyon. Lahat iyon ay plano mo, hindi ba? Kilala kita. Hindi ka tumitigil hanggat hindi mo nakuha ang gusto mo. Kaya sumang-ayon muna ako, naghintay sa tamang sandali, at pagkatapos ay lumaya. Puta! Niloko mo ako. Paano ako? Makagawa ng parehong pagkakamali ng 2 beses? Sean, ang plano mo, nabigo. Miss, talagang ikaw ay tagapagmana ng mga Hayes. Ikaw ay talagang matapang at maparaan. Sean, hinding-hindi kita patatawarin. Mabubulok ka sa bilangguan. At kayong lahat, napaulit-ulit siyang tinulungan. Walang sino man sa inyo ang makakatakas. Ang mga umatake ay sina Sean at ang mga security guard. Wala kaming ginawa. Hindi kayo maaaring gumanti sa amin. Hindi kayo kumilos ngayon, kundi para sa pakinabang. Wala kayong prinsipyo. Tiyak na marumi ang inyong mga tauhan. Sa kapangyarihan ng mga Hayes, kung gusto ni Pangulong Hayes, walang sino man sa inyo ang makakatakas. Wala kaming ginawa. Hindi ninyo kami pwedeng siraan. Itabi ninyo ang mga salitang iyan para sa pulis. Naniniwala ako na ang pulis ay magbibigay sa inyo ng isang makatarungang hatol. Wala na. Dahil sa resources ng Hayes, lahat ng ginawa ko malalaman na lahat. Hindi ako pupunta sa pulis. Tama. Hindi tayo makapasok doon. Miss Hayes, pakiusap, pakawalan mo na kami. Pakawalan kayo? Iyon ay gagawin akong kasabwat. Dalhin sila. At kayong dalawa, maaari kayong mabulok sa kulungan. Hindi. Hindi ako makakapasok sa bilangguan. Cynthia, alam kong mali ako. Pakiusap, pakawalan mo ako. Hindi ako makapasok doon. Kung gagawin ko, wala na ang buhay ko. Ngayon mo lang iyon nare-realize? Nasaan ang pagsisisi mo dati? Hindi ba lagi kang nagsisikap na makasama? Maaari kong ayusin na magkasama kayo ngayon. Hindi, Cynthia. Hindi mo ito magagawa. Naiintindihan ko. Galit ka pa rin tungkol sa kung paano ka ni Yvonne pinahiya, di ba? Tingnan mo. Tuturuan ko siya ng leksyon para sa iyo. Patawarin mo na ako, di ba? Sean, paano mo ako sinaktan para sa kanya? Lahat dahil sa iyo. Kung hindi dahil sa iyo, mapupunta ba ako sa ganitong sitwasyon kasama siya? Sean, sa tingin mo ba wala kang kasalanan? Kung hindi mo pinayagan, paano ko nagawa? Tumahimik ka. Buwisit? Sean, Ang galing ng pagpapakita ng mundong nag-aagawan. Mahal, binigyan ko na siya ng leksyon para sa iyo. Mapapatawad mo ba ako? Anong pinagsasabi mo? Kailan ko sinabi iyon? Papatawarin kita. Hoy, mahal, anong ibig mong sabihin? Una, tinangka mong pumatay. Tapos ay sinaktan mo si Yvonne hanggang sa muntik. Mukhang gugugulin mo ang natitirang buhay mo sa likod ng rehas.
Ipinagtatanggol lang kita. Ipinagtatanggol mo ako? Paano mo masasabi yan? Si Yvonne ay minsang kasama mo. Wala kang puso. Mahal. Mahal, asawa mo ako. Hindi mo to magagawa. Hindi mo ako maipapakulong. Noong sinubukan mo akong saktan, naisip mo ba na asawa mo ako? Sa pagitan natin, wala nang pagmamahalan sa mahabang panahon. Sean, marami kang ginawang krimen. Hindi ka makakatakas sa batas. Mahal, papayag akong mag-divorce tayo. Aalis akong walang dala. Basta, wag mo lang akong ipakulong. Papayag kang mag-divorce tayo? Oo, pumapayag ako sa diborsyo. Tama. Ito ang kasunduan sa diborsyo. Pipirmahan ko ito. Mahal, pinirmahan ko na ito. Pwede mo na ba akong pakawalan? Mahal, pakiusap, pakawalan mo na ako ha. Pangako, pangako, mula ngayon, hindi na ako lilitaw sa harap mo. Paulit-ulit mo akong sinaktan. Paano kita pakakawalan? Mahal, alam kong galit ka sa akin. Pero tingnan mo ang ating 3 taon ng kasal, alang-alang sa nakaraan. Pakiusap, pakawalan mo na ako, okay? Alam ko talagang mali ako. Hindi ka talaga nagsisisi. Alam mo lang na mapupunta ka sa kulungan. Mahal, hindi mo to magagawa sa akin. Tama na, Sean. Mula nang ipagkanulo mo ako, ito lang ang paraan para matapos ito. Hindi kita mapapatawad. Ang pagpapakita sa iyo ng awa ay magiging malupit lang sa sarili ko. Dahilhin sila. Hindi. Mahal, Cynthia, paano ka naging walang puso? Asawa mo ako! Bitawan mo ako! Angkop na wakas. Napakabuti mo sa kanya. At nagloko pa rin siya. Sinubukan pa niyang kunin ang pera mo at ang buhay mo. Ang kailangan lang niyang gawin ay maging mabuting asawa at magkakaroon siya ng lahat. Kung ano ang itinanim, siyang aanihin. Ngayon, sa wakas, malaya na ako. Sumumpa siya sa'yo, nangako na mahal ka niya. At sa huli, ganito pa rin ang nangyari. Nagbabago ba lahat ng lalaki? Hindi siya nagbago. Hindi ko lang talaga siya nakita kung sino siya. Mahal, hindi mo ba lagi gusto ang relo na ito? Pinakuha ko sa assistant ko para sa iyo. Sino ang nagsabi sa iyo na gawin mo ang mga bagay sa sarili mong paraan? Ayaw ko. Cynthia, huwag mong isipin na ang galing-galing mo dahil lang may pera ka. Magsisimula ako ng sarili kong negosyo. Sean? Sa totoo lang, may mga senyales na sa kanyang pag-uugali simula pa. Ako lang naman ang sobrang nagmamahal sa kanya dati. Kaya lagi akong bulag doon. Lahat nagkakamali. Minsan nagkakamali ng paghusga sa isang tao. Okay lang. Ang susi ay gumising sa kritikal na sandali. Miss, nasayang mo ang 3 taon sa Sean na iyon. Panahon na para bumalik sa mga Hayes. Panahon na rin para sa akin na gawin ang dapat kong gawin. Kaarawan ni Lolo ngayon. Nasa panaderya ako. Natuto akong gumawa ng bagong cake. Bilisan natin. Pangulong Hayes, napakabuti ninyo. Abala kayo sa trabaho, pero naghanda pa kayo ng cake para kay Lolo. Pero, dati kayong nagluluto para kay Sean palagi. Nakakaawa hindi siya naging kontento. Hindi niya alam kung paano magpahalaga. May mga taong hindi talaga kontento. Sobrang sakim niya. Kahit anong gawin ko, hindi siya naging masaya. Ganoon din dati. Naging tanga ako. Para sa kanya, pinabayaan ko ang sarili kong pamilya. Muntik na kong putulan ang relasyon ko kay Lolo. Dahil binulag ka niya. Kahit anong pagkakamali, kasalanan lahat ng iyon ng masamang taong iyon.
Sige, naiintindihan ko. Pangulong Hayes, lumalabas na ang hatol ng paglilitis. Ang mga taong nanakit sa inyo ay nahatulan na lahat. Kabilang na, si Sean ay nakulong ng 20 taon. Si Yvonne ay 5 taon. Sa wakas ay nakuha nila ang nararapat sa kanila. Ang parusang nararapat sa kanila. Pero sabi ng abogado, gusto raw makita ni Sean kayo. Gusto niyang makipag-usap. Wala akong sasabihin sa kanya. Tapos na iyon. Ayoko nang makipag-ugnayan pa sa kanya. Ano iyon? Narinig ko si Sean ay may malubhang sakit na. At ang tanging hiling niya bago mamatay ay makita kayo. Paano nangyari iyon? Napakalusog niya dati. Paano siya biglang? Simula nang makulong siya, umiiyak siya araw-araw. Mabilis lumala ang kalusugan niya. Sabi ng doktor baka hindi na siya magtagal. Pupunta ba kayo para makita siya? Cynthia, ako ang nagkasala sa iyo. Mali ako. Bakit ako naging ganyan katanga? Kung hindi ako naging ganyan katanga, sana ay namuhay ng masaya. Ako iyon. Ako ang sumira ng lahat. Ako iyon. Ako ang sumira ng lahat. Sean, lahat ng ito ay dahil sa iyo. Sarili mo ang may kasalanan nito. Nakuha mo ang nararapat sa iyo. Sean, may bumisita sa iyo. Cynthia, dumating ka sa wakas para bisitahin ako. Pinatawad mo na ba ako? Hinding-hindi ko mapapatawad ang ginawa mo. Ito na rin ang huling pagkakataon na pupuntahan kita. Alam ko. Hindi ako karapat-dapat sa iyong kapatawaran. Sa totoo lang, na binisita mo ako ay sapat na para sa akin. Sabihin mo lang ang gusto mong sabihin. Narinig ko na. Ang iyong kalusugan. Cynthia, salamat sa iyong pag-aalala. Ngunit, ito ay kasalanan ko lahat. Hindi ako humihingi ng iyong kapatawaran. Umaasa lang ako na may isa kang ipapangako sa akin. Ano iyon? May ipapagawa ako sa iyo. Hindi ko gustong abalahin ka. Pero parang ang tanging taong mapagkakatiwalaan ko ikaw. Alam ko, malaking pagkakamali ang nagawa ko. Pero may sakit ako. At wala akong pagkakataong ituwid ito. Kaya pagkaalis ko, gusto kong ikaw ang maging kaibigan ko at mag-donate ng aking mga organo sa mga nangangailangan. Anong sabi mo? Cynthia, ito ang huli kong hiling. Sana ay makatumbas sa aking pagkakamali. Dapat ka nang bumangon. Cynthia, Hindi kita tutulungan. Kailangan mong magbago ng maayos. Makipagtulungan ng aktibo sa paggamot. Bayaran mo ang iyong mga kasalanan ng mag-isa. Kung may pagkakataon pa, naiintindihan ko. Cynthia, pasensya na. Sana sa hinaharap, makatagpo ka ng taong magmamahal sa'yo. Cynthia, Pangulong Hayes, naayos na ang lahat. nawawalan na ng pasensya si Lolo. Bilisan natin at umalis. Sige, tara na. Oras na rin para sa akin. Natanggapin ang aking sariling buhay.